Kabanata 1741 Grand Empyrean Zuan Luo. Umakyat si Wang Lin sa kalangitan at dumaan sa likod ng giant na Nether Beast ng 2 hakbang. Ang Nether Beast ay hindi nakikita ng tawagin ito ni Wang Lin. Ngayon na ito ay lumitaw, umupo si Wang Lin ng masakit sa likod nito. Tiniis niya ang lahat ng sugat sa kanyang katawan habang nakatitig sa planetang 5 Elements. Matapos makita na walang pagbabago sa planetang 5 Elements, alam ni Wang Lin na hindi naglakas loob ang kabilang partido na magtaya. Sa totoo lang, kahit na naglakas loob sila, may mga ibang pagpipilian si Wang Lin. Nasa kanya pa ang Li Guangbao. Bagamat hindi siya nais gumamit nito ngayon, kung haharapin ng isang krisis, gagamitin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Bagamat nasugatan si Wang Lin sa paglalakbay na ito patungo sa planetang 5 Elements, malaki rin ang mga nakuha niyang impormasyon. Pindutin niya ang ilang parte ng kanyang katawan at pinigilan ang sakit. Dahan-daang umatras ang Nether Beast at iniwan ang kalawakan sa paligid ng planetang 5 Elements. Bumalik ito sa Brilliant Void. Ang antas ng pagninilay ng matandang si Ma ay mas mataas kaysa sa Sovereign. Kahit na hindi pa siya umabot sa Void Tribulant Stage, tiyak ay nakalampas siya sa ilang Arcane Tribulants. Gayun din, ang unang palapag ng Tore ay naglalaman ng isang suit ng armor imbes na isang tao. Ang pagsasanay ng Buey Sect ay kakaiba. Umaasa sila sa armor, malamang ang armor na iyon sa unang palapag ay pag-aari ng matandang si Ma. Kung talaga bang kanya yun, anong antas ng pagninilay ang maaabot niya kapag suot yun? Ang iniisip ni Wang Lin. Pag-alis ni Wang Lin, naging malungkot ang matandang si Ma at tumitig sa kalangitan. Nag-aalangan siya at hindi makapagdesisyon kung maghihintay o aatake. Hindi siya sigurado kung may mga backup na plano si Wang Lin. Gayunpaman, dahil naglakas loob si Wang Lin na pumunta sa ganitong delikadong lugar at pinilit siyang ibalik ang Blood Sword, tiyak na may mga preparasyon si Wang Lin. Habang nag-iisip, naging malamig ang mata ng matandang si Maria. Habang nakatayo siya roon, ang paligid ay naging tahimik. Ang matandang nakasuot ng double element armor ay nakatayo ng maayos at hindi naglakas loob magingay. Nariyan din ang 3 kalalakihang nasa edad 40 hanggang 50 mula sa ika-5 hanggang ika-7 palapag. Lahat sila ay nakatayo ng maayos at tila takot na takot sa matandang si Maria. Matapos ang mahabang panahon, biglang nagsalita ang matandang si Ma, ano ang palagay niyo? Bagamat hindi ito nakatarget sa sinuman, si Yun Yifeng lamang ang nag-isip at dahan-daang sumagot. Ang junior ay hindi naniniwala na kayang Deveren ng Heavenly Dao ang ating lahat. Ang uncle ay nakatagpo ng ilang pahiwatig tungkol sa Heavenly Dao, at hinanap ko ito sa mga nakaraang taon. Bagamat wala akong natagpuan, may ilang haka-haka ako. Ang Heavenly Dao ay nahati. Bagamat ang batang iyon ang naging master nito, hindi pa ito kumpleto. Bagamat ang hindi kumpletong Heavenly Dao ay kayang Deveren ang lahat ng buhay, hindi nito kayang Deveren ang mga may malalakas na cultivation. Dumating siya dito marahil dahil natuklasan niyang galing kami sa labas ng Cave World. Ang sandali ng paghahanap sa ikatlong kaluluwa ay napakahalaga ngayon, at tiyak ay nag-aalala siya tungkol dito. Kaya dumaan siya dito upang pilitin kaming magtago at ngayon, dahil alam na niya ang lahat tungkol sa amin, magagawa niya na ang mga plano niya. Siyempre, ito ay haka-haka lamang ng junior. Kung ito ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating, talagang siya ay isang kamangha-mangha. Tama yata iyon. Bukod sa Heavenly Dao, may backup plan siya kung naglakas loob siyang dumaan dito ng kalmado. Ang mata ng matandang si Ma ay kumislap at binawi ang tingin mula sa kalangitan. Tumingin siya sa lahat ng naruroon ng may malungkot na ekspresyon at malapit nang bumalik sa tore. Ngunit sa sandaling ito, isang kalmadong tinig ang umabot sa planetang 5 Elements. Kayo ba ang mga nagsabi na ang Ancient Dao Clan ay puro mga barbaro? Paglitaw ng tinig, nagbago ang ekspresyon ng matandang si Ma, kung soo ang mga pupil niya, at nabasa ang pawis sa kanyang noo. Bagamat kalmado ang tinig na ito, kayang magpabalikwas ng puso ng sinuman. Hindi lang ang matandang si Ma ang ganito. Ang ekspresyon ni Yun Yifeng ay nagbago ng malaki at hindi siya naglakas loob na kumilos ni isang hakbang. Nandyan din ang 3 pa. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig at puno ng takot ang kanilang mga mata. Ang matandang nakasuot ng double element armor ay nagkaroon agad ng maputlang mukha at ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Pumasok ang tinig na ito sa puso ng bawat isa, at sumabog ang takot mula sa kanilang katawan. Ang takot na ito ay sapat na upang sirain ang kanilang lakas ng buhay. Ang 3 kalalakihan ay umubo ng dugo at nanginginig ang katawan habang umatras. Parang may hindi nakikitang nilalang na malapit na at itinulak sila palayo. Ang mundo ay nagbago ng kulay at ang mga ulap ay nagkalat. Habang umaabot ang mga alon, isang malabong anyo ang lumitaw at naglakad patungo sa planeta. Hindi mataas ang anyo, ngunit ang kanyang hitsura ay nagdulot ng pagyanig sa lupa at halos mag-collapse ang planetang 5 Elements. Lahat ay napuno ng takot. Parang ang anyo na ito ay may kakayahang wasakin ang langit mismo.
Pagkatapos nitong lumitaw, naging tahimik ang buong planeta. Pati ang araw sa kalangitan ay naglaho. Kayo ba ang nagsabi na ang Ancient Dao Clan ay mga barbaro bago ang inyong Guei sect? Ang hindi pinapansin na tinig ay lumabas mula sa malabong anyo. Naglakad ang anyo, at walang naglakas loob na maglaban. Ang anyo ay dumating sa harap ng matandang nakasuot ng double element armor at binigyan siya ng isang malupit na pagkakahawak sa leeg. Napakabilis ng mga pangyayari, at hindi huminto ang nakakagimbal na presyon. Ang matandang nakasuot ng armor ay hindi nakatakas ni nakapaglaban. Nang siya ay hawakan ng anyo, nagsimula siyang mag-struggle ng masakit. Dahan-daang inalag ng malabong anyo ang kanang kamay at ang malalakas na tunog ng kidlat ay narinig. Ang makapangyarihang Guei sect double element armor ng matanda ay nagputi-puti at nagningas, nagkadurog-durog. Kayo ba ang nagsabi nito? Ang malabong anyo ay hinayla ang matandang malapit at malamig na tiningnan siya. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng panginginig sa mga tuhod ng matandang si Maria. Hindi lang siya, pati na rin si Yun Yifeng. Grand Empyrean, ang labi ng matandang si Ma ay nanginginig. May isa lamang na makakapinsala ng ganito sa Guei sect's armor at magtanong tungkol sa paggalang sa Ancient Dao Clan. Grand Empyrean Zuan Luo. Umubo ang matandang si Ma ng dugo at umatras ng ilang hakbang. Ang takot sa mga mata niya ay napakalaki. Kabanata 1742, isang espesyal na araw. Kilala mo pa ba ang matandang ito? Ang kalmadong tinig ng malabong anyo ay pumasok sa pandinig ng matandang lalaki na tinawag na Maria. Dahil dito, kumabog ang kanyang puso at patuloy siyang umatras. Ang mga ngipin ng matandang lalaki ay nanginginig. Tumingin siya sa malabong anyo at malinaw na nakilala niya ito. Ang malabo ay hindi dulot ng isang salamangka kundi isang natatanging epekto mula sa presyon ng siyam na araw. Ang maalamat na siyam na araw ng Immortal Astral Continent, maliban kung ito ay mula sa parehong pamilya o henerasyon, bihirang makita ang kanilang hitsura. Ang malaking agwat sa antas ng pagpapalakas at ang presyon ng Grand Empyreans ay nagdudulot ng kakaibang atmosfera na nagiging malabo ang kanilang mga anyo. Kung hindi nila nais, magiging mahirap para sa isa pang siyam na araw na makita ang kanilang tunay na anyo. Walang silbi pag-usapan ng mga tao na kasinghina ng mga langaw sa harap ni Zuan Luo. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, mahinahong pinisil ni Zuan Luo ang kanyang kamay at isang dagandong ang umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang matandang lalaki na nawala ng kanyang armor ay bumagsak at naging laman at dugo na tuluyang nawala sa kamay ni Zuan Luo. Bilang isang formal na pagpatay, tinanggal ni Zuan Luo ang katawan ng matanda at kumilos na parang nag-aalis ng amoy ng kamatayan sa kanyang mga kamay. Tumalikod siya at tumingin sa natitirang mga tao dito. Sa bawat galaw ng kanyang mata, ang puso ng bawat buhay na naruroon ay nanginginig. Maliban kay matandang Ma at Yun Yifeng, ang lahat ng iba pa ay lumuhad sa lupa. Pinagdiinan ng matandang lalaki ang kanyang mga ngipin at pinilit manatiling nakatayo. Gayunpaman, nanginginig ang kanyang mga binti at narating na niya ang kanyang limitasyon. Ang mukha ni Yun Yifeng ay naging napakaputla at tumulo ang malalaking butil ng pawis, binasa ang kanyang mga damit. Nang dumaan ang mga mata ni Zuan Luo sa kanya, parang bumagsak ang langit sa kanya, at tinulungan siyang magluhod at magsamba. Ngunit, hindi niya kayang yumuko dahil sa pride sa kanyang puso. Sa oras na ito, siya'y nanginginig at narinig ang mga tunog ng pagkabasag sa kanyang katawan. Para bang ang buong katawan niya ay pinipiga. Bata, hindi ka masama. Ang Grand Empyrean Zuan Luo ay may mga kamay sa kanyang likod. Pagkatapos dumaan ang kanyang mga mata, bumalik ang mga ito kay Yun Yifeng. Napakahirap magpatuloy ng paglaban sa ilalim ng aking presyon. Sa kasamaang palad, hindi ka kabilang sa Ancient Dao. Sayang. Napabuntong hininga si Zuan Luo. Nang alisin niya ang kanyang mga mata, hindi na nakayanan ni Yun Yifeng ang presyon. Samuka siya ng dugo at lumuhad sa lupa. Ang matandang lalaki na tinawag na Ma ay nakatagal pa ng ilang hininga. Ang kanyang mukha ay naging mapotla at ngumiti ng mapait bago tuluyang sumuko sa paglaban. Alam niyang kung ipagpapatuloy pa niya ito, tiyak ay mamamatay siya. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang siya'y lumuhad at nanatiling hindi gumagalaw. Pakiusap, bigyan niyo ng mukha ang pinuno ng elder ng Guei sect at hayaang makaalis kami. Agad kaming aalis sa mundong ito ng kuweba at hindi na muling babalik. Inabot ni Grand Empyrean Zuan Luo ang unang palapag ng tore. Bumagsak ang unang palapag at ipinakita ang loob nito. Ang itim na armor ay nagbigay ng kakaibang liwanag habang ang mga rubble ay nahulog. Kukunin ko ang armor na ito. Kapag naramdaman ng inyong Guei sect na karapat-dapat kayong kunin ito, maaari niyong kunin ito mula sa matandang ito ng personal. Ang mga salita ni Grand Empyrean Zuan Luo ay kalmado, at ang armor ay tila nahawakan ng isang lakas ng 5 elemento. Ang armor ay lumipad patungo kay Zuan Luo at nawala sa kanyang harapan. Pagkatapos ay napabuntong hininga si Zuan Luo at nawala siya sa malayo. Pagkaalis ni Zuan Luo, ang kanyang tinig ay pumasok sa puso ng bawat isa sa planeta ng 5 elemento.
Hindi pa panahon para umalis kayo, gawin ninyo ang dapat gawin. Tanging pagkatapos ng mahabang panahon na wala si Zuan Luo ay tumayo ang matandang lalaki na tinawag naman na may komplikadong ekspresyon. Ang iba ay unti-unting tumayo. Si Yun Yifeng ay piniga ang kanyang mga ngipin habang tumitingin sa langit sa direksyon kung saan nagpunta si Zuan Luo. Ang kanyang ekspresyon ay labis na malungkot. Balang araw, magiging isang Grand Empyrean ako, magiging ika-10 araw. Piniga ni Yun Yifeng ang kanyang kamao. Tahimik na tahimik ang paligid. Pagkatapos ng mahabang oras, napabuntong hininga ang matandang lalaki na tinawag na Maria. Tumingin siya sa paligid, at ang kanyang ekspresyon ay labis na malungkot. Dahan-daang sinabi ng matandang lalaki na tinawag na Ma, kalilimutan ko na lang. Ang plano na matagal na naming hinihintay ay walang pagkakataon ng tagumpay ngayon. Kahit sigurado kaming mananalo sa kanyang presensya, hindi namin ito matatapos. Si Wang Lin ay galing sa parehong direksyon, ngunit batay sa katotohanan na hindi sila dumating ng sabay, at ang ekspresyon ni Wang Lin kanina, mukhang hindi siya alam ang tungkol kay Grand Empyrean Zuan Luo. Kung gayon, malinaw na ang dahilan kung bakit hindi tayo pinapayagan ni Grand Empyrean Zuan Luo na umalis, mahinahong sinabi ni Yun Yifeng. Isa siyang core disciple ng Guei sect at isang taong nakita ni Zuan Luo bilang may talento. Natural na matalino siya at katulad ni Wang Lin sa aspetong ito. Sa ganitong simpleng mga pahiwatig, na kaya niyang malaman ng 80% o 70% ng kwento. Tama ang sinabi ni Feng iyon na siguro. Tinatest ni Grand Empyrean Zuan Luo si Wang Lin. Dapat ay galing siya sa Immortal Astral Continent para kay Wang Lin. Ang mga mata ng matandang lalaki na tinawag na Ma ay kumislap. Matagal nang namatay si Yemo sa mundong ito ng kuweba at nagkalat ng 3,000 patak ng kanyang dugo. Siguradong nakuha ni Wang Lin ang pamana ni Yemo at nakuha ni Grand Empyrean Zuan Luo ng pansin, kumislap ang mga mata ni Yun Yifeng at nagsimula siyang mag-isip. Hindi tayo papayagang umalis ni Grand Empyrean Zuan Luo, dahil gusto niya maging bato na magpapatalim sa pangil ng kutsilyo, para subukan si Wang Lin. Bago siya umalis, sinabi niyang gawin ang mga dapat gawin. Kung hindi natin naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang mga salita, hindi na tayo makakalabas dito, lahat tayo ay mamamatay dito. Pinagpipilitin ni Yun Yifeng ang kanyang mga templo. Habang naglalakad si Grand Empyrean Zuan Luo sa mga bituin, sandaling tumingin siya pabalik. Ang planeta ng 5 elemento ay lumitaw sa kanyang mga mata na may halong paghanga. Magaling ang batang iyon. Sayang, siya isang celestial, nais ko ring malaman kung sino ang mas matalino sa pagitan ni Wang Lin at siya. Siguro, itong taong ito, iniling ni Zuan Luo ang kanyang ulo at patuloy na naglakad-ponlakad. Habang si Wang Lin naman ay nakaupo sa likod ng Nether Beast na nakapikit ang mata at mabilis na nagpapagaling. Siya ay malubhang nasugatan sa paglalakbay na ito patungong planeta ng 5 elemento, ngunit lahat ito ay sulit. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. May kislap ng lamig sa kanyang mga mata at dahan-dahan niyang inilabas ang isang malalanghap na hangin. Ang Guei sect ay isang malakas na puwersa sa paghahanap ng ikatlong kaluluwa. Ngayon na sila ay napilitang lumabas mula sa kanilang mga anino, panahon ko na upang makialam sa paghahanap ng ikatlong kaluluwa. Ikatlong kaluluwa, sino ka? Ang kanang kamay ni Wang Lin ay humaplo sa likod ng Nether Beast. Biglang bumilis ang takbo ng hayop at nawala sa mga bituin. Nang ito ay muling magpakita, ito ay nasa labas ng pilak na ilog na nakapalibot sa bagong Celestial Realm. Tumayo si Wang Lin at ipinagtago ang Nether Beast. Nagmuni-muni siya ng matagal habang lumulutang doon. Ang kanyang katawan ay nililiwanagan ng pilak na ilog ngunit nagbigay ng pakiramdam ng kalungkutan. Para bang ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng lungkot. Ngayon ay isang espesyal na araw, napabuntong hininga si Wang Lin at humakbang pasulong. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod sa pilak na ilog. Siya ay dumaan sa pilak na ilog at pumasok sa Celestial Realm. Pagpasok pa lamang ni Wang Lin sa Celestial Realm, si Grand Empyrean Zuan Luo ay lumabas. Tiningnan niya ang Celestial Realm bago niya inalog ang kanyang manggas at sumunod kay Wang Lin. Ang kanyang anyo ay malabo at hindi nakikita. Kahit na nakatayo ka sa harap niya, hindi mo mapapansin ang kanyang presensya. Ngunit, nang pumasok siya, biglang huminto si Wang Lin at lumingon. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang tinititigan niya si Zuan Luo. Hindi maiwasan ni Zuan Luo na matulala sa titig ni Wang Lin. Sinundan mo ako mula sa simula. Dahil nandito ka na, bakit hindi mo na ipakita ang iyong sarili? Ang boses ni Wang Lin ay malamig at puno ng layuning pumatay. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Grand Empyrean Zuan Luo. Maingat niyang tiningnan si Wang Lin ng mahabang panahon. Hindi siya nagsalita o nagpakilala. Baka gusto mo talagang pilitin kita palabas. Ngumisi si Wang Lin at ikanaway niya ang kanyang kanang kamay. Isang unos na nabuo ng kanyang 7 diwa ang lumipad palabas at tinangay ang lugar sa kanyang harapan.
Habang dumaraan ang bagyo, maingat na tinitigan ni Wang Lin ang kawalan, at pagkatapos matiyak na wala, tumungo siya sa Celestial Realm. Sa totoo lang, hindi niya napansin si Grand Empyrean Zuanluo, ngunit palaging maingat si Wang Lin. Kung dati, ayos lang pero kakaalis lang niya sa planetang Five Elements. Natakot siya na lihim na sinundan siya ng matandang nagngangalang Ma, kaya napagpasyahan niyang biglang lumingon. Kung talagang may sumunod sa kanya, malamang na naloko sila para ibunyag ang kanilang mga sarili. Hanggang sa mawala si Wang Lin ay ngumiti si Grand Empyrean Zuanluo at ipinakita ang paghanga sa kanyang mga mata. Siguradong maingat ang batang ito. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang uri ng spell na magbibigay sa mga tao ng ilusyon na siya ay nakatitig sa kanila. Bagaman ang pamamaraang ito ay simple at hindi lahat ng matalino, ito ay napaka-praktikal. Ngumiti si Zuanluo. Talagang nagulat siya sa mga salita at aksyon ni Wang Lin. Sa loob ng Five-Element Formation, nakita ko ang pagiging dominante niya. Sa Nine-Cycle Heart Wheel, nakita ko ang comprehension niya. Sa labas ng tore sa planetang Five Elements, nakita ko ang kanyang pagiging mapagpasyahan at tuso. Eto, nakita ko ang pag-iingat niya. Napakagaling nitong Wang Lin. Gayunpaman, ang taong pinili ko ay dapat pahalagahan ang mga relasyon. Iniisip ko kung mayroon siya o wala. Nagmumuni-muni si Zuanluo habang naglalakad sa Silver River at pumasok sa magandang Celestial Realm. Ang langit ng Celestial Realm ay asul na may mga ulap na parang mga butil ng usok. Napakasarap sa mata. Ang lupa ay isang malutong na berde na may mga bundok at ilog sa di-kalayuan. Ang halimuyak ng lupa ay sumanib sa mundo, at ang paglanghap nito ay tatagos sa kaluluwa ng isang tao. Bumalik si Wang Lin sa Celestial Realm. Bukod sa Dao Master Blue Dream, walang ibang nakapansin sa pagbabalik ni Wang Lin. Humarap si Wang Lin sa bundok na ginamit niya noon para sa closed-door cultivation. Sa pagtingin sa langit, unti-unting lumabo ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng mga iniisip at kalungkutan. Taon-taon sa araw na ito, gusto niyang makalimutan ang sarili. Kadalasan, ginagawa niyang abala ang sarili niya para hindi niya maalala. Kabanata 1743 Ang kasiyahan sa panaginip. Ngunit sa ngayon, pagkatapos ng lahat ng kalmado, hindi niya kayang kalimutan ang lahat. Pangunahing araw na naman ng taon, luhod si Wang Lin at mabigat na umupo. Sa puntong ito, si Grand Empyrean Zuanluo ay nakatayo sa tuktok ng bundok at tahimik na pinagmamasdan si Wang Lin. Matapos umupo, huminga ng malalim si Wang Lin at inabot ang kanyang kanang kamay. Lumitaw ang ghostly sail at pinalibutan ang kanyang katawan. Tila ayaw niyang makita siya ng sinuman. Nais lamang niyang tahimik na ipagdiwang ang araw na ito mag-isa. Ang langit ng Celestial Realm ay malinaw at ang sikat ng araw ay nagmumula sa hindi alam na lugar. Ang sikat ng araw ay tumama sa lupa, hindi mainit ngunit mainit-init. Ang bundok kung saan naruroon si Wang Lin ay napakatahimik. Nasa loob siya ng ghostly sail habang matagal na nakatingin sa langit. Malapit na akong pumunta sa Immortal Astral Continent. Doon, hahanapan ko ng paraan para magising ka. Magtiwala ka sa akin, katulad ng ipinangako ko sa iyo noon, kahit pagustuhin ng langit na mamatay ka, babawiin kita. Dahil sa tahimik na paligid, ang puso ni Wang Lin ay kalmado at puno ng kalungkutan. Pakiramdam ni Wang Lin na kakaunti na lang ang oras niya sa Cave World. Malapit na siyang umalis at pumunta sa banyagang Immortal Astral Continent. Marami ng lugar ang pinuntahan ni Wang Lin sa kanyang buhay, at ang kalungkutan ay palaging kasama siya sa bawat paglalakbay. Bagamat malungkot siya, si Li Muan ang nagbigay liwanag sa kanyang kalungkutan, na naging bahagyang magaan at matiis. Ngayong araw na ito, natatandaan mo ba, hindi maalala ni Wang Lin ang kanyang sariling edad, ang kanyang sariling kaarawan, ngunit natatandaan niya ang araw na ito libu-libong taon na ang nakararaan. Isang araw ito na hindi niya malilimutan. Tuwing araw na ito, ginugol niya ito mag-isa, maging sa pamamagitan ng pagpatay para kalimutan ito, pagtakas upang ilibing ito sa kaibuturan ng kanyang puso, o sa pagsasara ng sarili sa loob ng cultivation kung saan tahimik niyang ipinagdiriwang ang mga taon. Ngunit karamihan ng mga taon, uminom siya mag-isa. Ang maanghang na alak ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, ngunit hindi niya naramdaman ang anghang dahil ang kalungkutan, kalinisan, at pagkawala ay pumuno sa kanyang puso. Kahit gaano katindi ang alak, hindi ito nakapawi ng kanyang nararamdaman. Tinanggap ko si Li Qianmei, patawad, tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Kinuha niya ang isang garapon ng alak mula sa ghostly sail at uminom. Ang kabutihang iyon ay hindi ko kayang bayaran, ayokong magmahal sa buhay na ito, dahil ang iyong paglisan ay nagpakita sa akin ng presyo ng pag-ibig, hindi ko kayang tiisin. Higit sa 2,000 taon na ang nakalipas sa araw na ito, isang sigaw ng tulong na puno ng mga paghihiganti ang pumasok sa puso ni Wang Lin. Ang boses na iyon ay napakalambing, walang magawa, at magbibigay kalungkutan sa sinuman.
Ang boses na iyon ay nagpahinto kay Wang Lin at pinaikot ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang hindi pamilyar na itsura ngunit magpapatuloy itong manatili sa kanyang alaala habang buhay. Ang itsurang iyon ay ang kanyang babae. Nararamdaman ni Wang Lin ang sakit sa kanyang puso, at iniinom niya lahat ng alak sa garapon. Ibinato niya ito at kumuha ng isa pang garapon. Hindi kalayuan, si Grand Empyrean Zuan Luo ay nakaupo at tinitingnan ang likod ni Wang Lin. Ang lungkot at kalungkutan na inilalabas ng figurang iyon ay nakaaapekto kahit sa kanya. Maghintay ka lang, maghintay ka sa akin, hindi magtatagal at magagawa ko na ito. Ininom ni Wang Lin ang isang lagok ng alak at inilabas ito mula sa sulok ng kanyang bibig. Ibinangon ang kanyang manggas at lumitaw ang Heaven Avoidance Coffin sa kanyang harapan. Tinitingnan ng natutulog na si Limuan sa loob ng kabaong, ngumiti siya ng malumanay. Ngunit parang isang karayom ang tumusok sa kanyang puso. Pinagmasdan ni Wang Lin si Limuan ng matagal bago maingat na binuksan ang takip ng kabaong. Ang kanyang kaliwang kamay ay nanginginig habang dahan-daw ang ipinasok sa kabaong hanggang sa maramdaman ang mukha ni Limuan. Maingat niyang hinaplos ang mukha ni Limuan. Ang sakit sa puso ni Wang Lin ay naging isang agos ng kalungkutan na walang awang nalunod siya. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang mga luha ay tumulo kay Limuan at binasa ang kanyang mga damit. Ang iyong piraso ng kaluluwa ay nawala na, hindi na ito nasa banal na paghihiganti, ngunit saan man ito, sino man ang may hawak, babawiin ko ito. Ipinagdarasal ni Wang Lin habang kinuha ang garapon ng alak at malalim na ininom. Nagsanib ang kanyang mga luha sa alak at naging mapait, ngunit ininom pa rin niya lahat. Ibinato ni Wang Lin ang garapon ng alak at itinuro ng kanyang kanang kamay ang pagitan ng kanyang mga kilay. Itinuro naman ng kanyang kaliwang kamay ang pagitan ng kilay ni Limuan at nilapitan ang kanyang mga mata. Ghostly Face Illusion, panaginip para sa 1,000 taon. Binulong ni Wang Lin habang ang ghostly sail sa paligid niya ay nagumpisang magbaluktot. Ang mukha ng multo ay umungol at lumabas, pagkatapos ay nawala sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang ulap sa paligid ni Wang Lin ay naging siksik, kaya hindi na nakita ang lahat ng nasa loob. Tahimik na nagmuni si Zuan Luo, at ang ekspresyon niya ay komplikado. May mga ideya siyang sumagi, at matapos magsay, itinuro niya ang ulap sa paligid ni Wang Lin. Pumasok ang kanyang divine sense sa ulap. Wang Lin, hindi dahil hindi ko kayang istorbohin ka, kundi kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa iyo. Hindi lamang ako pumipili ng aking tanging disipulo, kailangan ko ng isang tao na magpoprotekta sa aking reincarnation at magbabantay sa aking ancient Dao clan, isang napakahalagang tao. Pumikit si Zuan Luo. Pagdapol ng kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay pumasok sa mundo ng panaginip na kinaroroonan ni Wang Lin. Ramdam niya ang lungkot na nagmumula sa mundong iyon. Ang langit ay madilim at may matinding apoy sa malayo na nagpapaliwanag sa langit. Ang tunog ng pagpatay at pagbangga ng mga spell ay naririnig sa kalayuan. Nakatayo si Wang Lin doon, at unti-unti ang kalituhan sa kanyang mga mata ay nawala. Tumingin siya pabalik sa direksyon ng Sea of Devils at dahan-daang naghintay. Matapos ang matagal na panahon, 2 sinag ng liwanag ang dumaan sa harap ni Wang Lin. Isang lalaki at isang babae. Ang babae sa harapan ay mukhang mapatla at takot, ang katawan ay nanginginig. Ang babaeng ito ay parang isang lotus fairy, banayad at elegante. Siya ay si Limuan. Ang lalaki sa likod niya ay may mukha ng kasabikan habang hinahabol siya. Bata, pinatay ko na ang grupo mong 13. Saan ka pa tatakas? Habang nagsasalita siya, inalog ang kanang kamay. Isang malaking bahagi ng mga damit ni Limuan ay napunit na nagpakita ng kanyang balat. Habang umiiyak si Limuan, inamoy ng lalaki ang kanyang kanang kamay. Ang kasabikan sa mga mata nito ay naging mas matindi. Sa sandaling ito, nakita ni Limuan si Wang Lin. Ang kanyang puso ay mahina ngayon pagkatapos ng kahihiyan at panganib. Nakilala niyang pamilyar ang mukha ni Wang Lin. Ikaw, senior brother, iligtas mo ako. Habang nagsasalita siya, nagbago siya ng direksyon at agad lumapit kay Wang Lin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala habang pilit na ipinahayag. Ang taong ito ay isang elder ng double cultivation sect mula sa bansang Zuanwu. Nalaman niya na may distant heaven peel ako. Kaya hindi siya nagdalawang isip. Ngunit bago siya makatapos magsalita, nagulat siya dahil si Wang Lin ay nakatingin sa kanya ng may malumanay na ngiti. Ang titig na iyon ay parang tinitingnan ng isang taong minahal niya ng libu-libong taon. Ang titig na iyon ay nagpang-inig kay Limuan. Ikaw, nang magsalita si Limuan, nginitian siya ni Wang Lin, at nginig ng takot ang lumukob sa kanyang katawan. Sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Grand Empyrean Zuan Luo ang lahat ng ito, at kahit ang kanyang puso ay nahirapan sa sakit. Pinagmamasdan niya si Wang Lin, ang ngiti sa mukha nito, at tahimik na nag-isip. Ano ang uri ng kalungkutan at sakit na kayang maghanap ng kasiyahan sa panaginip? Sinusundan ni Zuan Luo ang tanawin.
Nakangiti roon si Wang Lin hanggang sa mawala ang figure ni Li Muan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at lahat ng nasa paligid niya ay nawala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay nasa Celestial Realm, sa bundok na nakatingin kay Li Muan, na natutulog sa loob ng kabaong. Hindi na asol ang langit. Gabi na ngayon. Ang gabi ay nagkaroon ng parang panaginip na kabilugan ng buwan na nakasabit sa kalangitan. Tila may dalawang figurang dahan-daw ang naglalakad sa harapan nito. Ito ang mga figure ng isang lalaki at isang babae. Kabanata 1744 Paghahanap sa ikatlong kaluluwa. Habang tinitingnan ng buwan sa gabi, isang banayad na hangin ang dumaan, pinapaangat ang puting buhok ni Wang Lin sa hangin. Ang hangin na ito ay kasing banayad ng kamay ni Wan Er na humaplo sa matandang mukha ni Wang Lin. Isang sulyap para ng 1,000 taon. Ngayong gabi, ang buwan at mga bituin ay nagsanib, at ang gabing ito ay walang tulog. Ngayong gabi, sa pagtangkilik ni Li Muan, ang puso ni Wang Lin ay tahimik dahil hindi siya nag-iisa. Habang ang hangin ay dumaan, tila iniangkat ng hangin ng puso ni Wang Lin patungo sa kabaong. Itinaas nito ang itim na buhok ni Li Muan at dahan-daang dumaan dito. Ang itim na buhok sa loob ng kabaong ay tila nais ding lumipad patungo sa langit, ngunit sa huli, kulang ito sa lakas at bumalik sa lupa. Hanggang sa ang liwanag ng buwan ay naging matindi, nakita ni Wang Lin ang isang matandang hugis sa malayo. Ang matandang hugis na ito ay napapalibutan ng isang asul na liwanag, at sa tabi niya ay isang babae. Ang babaeng ito ay si Li Qianmei. Ang ama at anak na tila ay dumating na matagal na. Nanunood sila habang pumasok si Wang Lin sa panaginip at nakita ang kanyang mga luha na tumulo kay Li Muan. Bago pa tumalikod ang babae at ang kanyang ama sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad sila palayo. Gayunpaman, ang kanilang mga hugis ay may bahid ng kalungkutan. Lalo na ang babae. Pumikit si Wang Lin at hindi nagsalita. Ang gabing ito ay para sa kanya at kay Li Muan at wala nang iba. Ang gabi ay bahagyang nagkakaanyo habang ang araw ay sumisikat. Isang bagong kulay ang sumama sa liwanag ng buwan. Sa puntong iyon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan si Li Muan sa loob ng kabaong. Isang sulyap para ng 1,000 taon. Wan Er, maghintay ka para sa akin. Bulong ni Wang Lin habang niyugyug ang kanyang kanang kamay. Nawala ang kabaong at dahan-dahan itong inilagay ni Wang Lin. Tumingala siya sa langit kasama ang araw at buwan bago malalim na huminga. Sumik ang mga mata ni Wang Lin habang iniisip, panahon na para maghanap ng ikatlong kaluluwa. Dapat ay nakatagpo na ang 7 kulay na dawist at ang matandang multuzon ng ilang mga pahiwatig. Sa labas ng Celestial Realm, tulad ng inaasahan ni Wang Lin, kahit na naranasan na nila ang Heavenly Dao, hindi pa rin nila iniiwan ang paghahanap para sa ikatlong kaluluwa. Sa puntong iyon, naruroon sila sa Cloud Sea, gumagalaw sa isang formation, at ang banga sa kanilang ulo ay nagpapalabas ng maraming ulap. Ang mga ulap na ito ay parang isang gabay, at dahan-dahan nilang sinundan ito. Lumilipad sila sa mga bituin at lumulutang na kontinente patungo sa All Heaven. Ang matandang multuzon ay sumusunod na may nakasimangot na ekspresyon. Pinananatili nila ang isang tiyak na balanse at hindi sila nanggugulo sa isa't isa. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang banga sa itaas ng 4 na general ay muling nagpalabas ng mas maraming ulap. Ang mga ulap ay umarangkada at bumuo ng isang higanting anyo. Ang anyo na ito ay hindi tao kundi isang mabagsik na hayop na mukhang aso. Mukha itong kilin ngunit kakaiba at gawa sa ulap. Gumagalaw ang ilong nito na parang may inaamoy. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mabagsik na hayop ay biglang tumingin pataas at nagpakita ng isang mabagsik na mata. Tumalon ito mula sa ibabaw ng mga ulo ng 4 na general at tumulak pasulong. Ang tunog ng kulog ay umabot at ang 4 na general ay naging sabik habang sumusunod. Ang mga mata ni matandang multuzon ay kumikislap. Mahirap itago ang kanyang pananabik habang sumusunod. Ang higanting hayop ay patuloy na inaamoy habang gumagalaw pasulong. Sa wakas, nakarating ito sa isang abandonadong kontinente at nagsimulang umatungal dito. Mabilis na lumapit ang 4 na general at lumapag sa kontinente. Ang kanilang mga divine sense ay bumalot sa kontinente at nagsimulang maghanap ng maingat. Si matandang multuzon ay lumapag din sa kontinente at ang kanyang divine sense ay kumalat. Ngunit mabilis siyang napakunot ang noo. Ang kontinente ay tinalikuran na at puno ng mga guho. Matagal nang may buhay dito, at maraming mga mortal ang nanirahan dito. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay nawala na sa paglipas ng panahon. Walang buhay sa kontinente. Tahimik na patay ito, at tanging ang mga aura ng ilang mabagsik na hayop na lang ang natira. Ang mga mata ng 4 na general ay kumislap at nagtinginan sila. Nang gawin nila ito, isang mapanirang puwersa ang bumalot sa kontinente. Sa isang kisap mata, isang serye ng mga daing na masakit at isang bagyong pumatay sa lahat ng buhay sa kontinente. Pagkatapos sirain ang lahat ng buhay dito, mga usok ang lumabas mula sa kontinente at pumasok sa bibig ng hayop. Pagkatapos itong maabsorb, niyugyug ng hayop ang ulo nito at lumipad palayo.
Hindi pa rin ito. Bagamat hindi ito ang lugar, ang katotohanan na ang buhay ng hayop ng ulap ng Celestial Sovereign ay nanatili dito upang amuyin ay nangangahulugang ang ikatlong kaluluwa ay tiyak na nagdaanan ng isang reincarnation dito. Habang mas maraming aura ng reincarnation ng ikatlong kaluluwa ang nilalanghap ng ulap na hayop, mas madali nitong matutukoy ang lokasyon ng ikatlong kaluluwa. Nak-A na nito ng ilang beses, kaya malapit na. Nagtinginan ang apat na general at iniwan ang patay na kontinente. Sinundan nila ang ulap na hayop patungo sa gilid ng Cloud Sea. Ang lugar na ito ay patungo sa All Heaven. Si matandang Multuzan ay sumunod sa likuran. Habang tinitingnan ng ulap na hayop, kumislap ang kanyang mga mata. Parang ang ikatlong kaluluwa ay nasa All Heaven. Ako ay nagtagal ng pinakamatagal sa All Heaven. Kung ang ikatlong kaluluwa ay talagang nasa All Heaven, kung gayon ito ay tao o hayop. Sa kabilang panig ng All Heaven ay ang Brilliant Void. Ang isang pitong kulay na ulap ay mabilis na dumaan sa sistemang bituin. Si pitong kulay na dawist ay nakasimangot habang tinitingnan ng isang patak ng kristal na dugo sa kanyang kamay. Hinahanap niya ang buong Brilliant Void maliban sa planetang Five Elements. Sinuri niya ang bawat sulok ng sistemang bituin, bawat planeta, at bawat butil ng alikabok, ngunit sa huli, wala siyang natagpuang pahiwatig. Habang nag-iisip, itinataas ng pitong kulay na dawist ang kanyang ulo. Nakita niya ang ikatlong kaluluwa na lumilipad patungo sa Brilliant Void sa ilusyon sa loob ng ilusyon sa bitik ng Cloud Sea. Hindi lang niya alam kung ang ikatlong kaluluwa ay tumigil sa Brilliant Void o dumaan lang dito. Dahil sa kritikal na sandali, pinigilan ni Wang Lin ang kanyang ilusyon at pinilit siyang magising. Habang iniisip ito, lalong naging malungkot ang pitong kulay na dawist, at lalo pang tumindi ang kanyang galit kay Wang Lin. Kapag wala ang ilusyon, gamit ang lahat ng dugo na nakolekta ko sa mga digmaan ng Inner at Outer Realms, makikita ko pa rin ang ikatlong kaluluwa. Kung hindi ito nasa Brilliant Void, pupunta ako sa Summoned River. Hahanapin ko lahat ng star system kung kinakailangan. Hindi ko naniniwala na makakalabas ang ikatlong kaluluwa sa Cave World. Ang pitong kulay na dawist ay may malupit na ekspresyon habang lumilipad patungo sa Summoned River. Habang naglalakad, patuloy pa ring tinitingnan ng pitong kulay na dawist ang dugo sa kanyang kamay. Hindi pa rin nagbabago ang dugo, ngunit alam niyang ang dugong ito ay naglalaman ng buhay ng mga tao mula sa Cave World. Kung makakasalubong ito ng mga tao mula sa Cave World, wala itong mangyayari, ngunit kung makasalubong nito ang reincarnation ng isang bagay mula sa labas ng Cave World, ito ay magniningning. Gayunpaman, ang saklaw ng patak ng dugo ay hindi malaki, at mayroon lamang isang patak, kaya tatagal ng maraming oras. Ngunit matagal na siyang naghihintay, kaya ang oras ngayon ay hindi na mahalaga. Habang lumalakad siya, nakarating na siya sa Summoned River at nagsimulang maghanap ng maingat. Sa ganitong paghahanap, hindi makakapagtago ang ikatlong kaluluwa. Hindi magtatagal at matutuklasan ang pinakamalaking lihim sa Cave World. Si Wang Lin ay naghahanap din ng ikatlong kaluluwa. Si Wang Lin ay nakaupo sa bundok at ang kanyang divine sense ay bumalat sa Celestial Realm. Natagpuan niya si Qing Shui sa isang kahoy na pavilion sa hilagang kanlurang bahagi ng Celestial Realm. Naruroon din si Red Butterfly kasama si Qing Shui. Ang ama at anak na magkasama ay namumuhay ng matiwasay. Ngayon, si Qing Shui ay nakangiti kay Red Butterfly, binibigyan siya ng mga pahiwatig sa ilang paghihirap na naranasan sa kanyang pagsasanay. Siya ay may matinding talento at marami nang natutunan. Ang pagsasanay ay nakatuon sa damdamin at mga ideal. Ang mga ideal ay lahat. Ang mga mata ni Qing Shui ay biglang kumislap at tinitingnan ng langit. Mayroon siyang komplikadong ekspresyon, at saglit na tumayo. Butterfly, mag-ensayo ka mag-isa. Mayroon akong isang bagay na dapat gawin. Kasunod nito, kinuha ni Qing Shui ang isang hakbang at naging isang anino bago tuluyang nawala sa silid. Tinitingnan ni Red Butterfly ang lugar kung saan nawala ang kanyang ama at nagpakita ng kaunting pag-aalala. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagsay siya, umikit at nagsimulang magpatuloy sa kanyang tahimik na pagsasanay. Ang mga alon ay umalingaw sa bundok na kinaroroonan ni Wang Lin at lumabas si Qing Shui. Senior Brother Qing Shui, tulungan mo akong maghanap ng kaluluwa. Tumayo si Wang Lin at nagbigay galang kay Qing Shui. Tahimik na nag-isip si Qing Shui at pagkatapos ay lumapit kay Wang Lin. Mayroon siyang komplikadong ekspresyon, at pagkatapos ng matagal na panahon, malumanay niyang sinabi, alam mo ang aking pagkakakilanlan. Tumingin si Wang Lin kay Qing Shui at tumango. Noong nasa 7 kulay na kaharian, hindi mo ako tinanong kung nahanap ko na ang sagot. Sa totoo lang, nahanap ko na. Alam ko na ako ay nabuo lamang mula sa isang bahagi ng kaluluwa. Patawarin mo ako at hindi ko ito sinabi. Hindi ko kayang tanggapin ito noon. Pumikit si Qing Shui at naupo sa harap ni Wang Lin. Si Qing Shui ay bamulong, gawin mo na, hindi ko alam kung anong pamamaraan ang gagamitin mo, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan ka.
Ang tanging alam ko ay ang senior brother Ching Shui ay isa sa 7 bahagi ng kaluluwa. Tungkol sa iba pang 6, wala akong ideya. Ngunit makatitiyak ka, senior brother, walang mangyayari. Hindi ko hahayaan na magsama ang 3 kaluluwa at lamunin ang 7 bahagi ng kaluluwa. Kapag nahanap ko ang 3 kaluluwa, papatayin ko ito. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at lumabas ang ghostly sail. Mabilis itong pinalawak sa isang higanting mukha ng multo na lumulutang sa ibabaw nilang dalawa. Ang mukha ng multo ay mukhang mabagsik at tumulak patungo kay Wang Lin at Ching Shui. Binuka nito ang bibig at agad silang nilamon. Sa sandaling sila ay nalunok, umalon ang kanilang mga isipan. Para bang pumutok ang kulog at ibinalik ang kanilang divine senses sa mga sinaunang panahon, nang ang kaluluwa ng 7 kulay na Celestial Sovereign ay nahati sa 3 kaluluwa at 7 bahagi. Maghanap para sa 4 kaluluwa. Kabanata 1745 Lokasyon ng 7 piraso. Katulad ng pagpasok niya sa ilusyon ng 7-colored dawist, ngunit sa pagkakataong ito, si Ching Shui ang gabay. Ginagamit ni Wang Lin ang ghostly sail upang pumasok sa ilusyon at hanapin ang katotohanan ng sinaunang nakaraan. Sa loob ng ilusyon na ito, ang kalangitan ay kulay dugo at ang lupa ay pula rin, na para bang ito'y nababad sa dugo. Ang amoy ng dugo ay sobrang kapal, at agad na naramdaman ni Wang Lin ang isang nakakapanghinang pakiramdam mula sa kanyang dibdib. Para bang may malaking bato sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa paghinga. Habang tinitingnan niya ang paligid, nakita ni Wang Lin ang mga piraso ng mga katawan na nakakalat sa lupa. Ang mga katawan ay nasa bawat sulok, ngunit kakaunti lamang ang buo. May mga mata pa na puno ng takot bago mamatay. Nakita rin ang malabong anyo na nakatatak sa mga mata. Ito ay isang palasyo ng mga mortal. Karaniwan, ang lugar na ito ay maliwanag, ngunit ngayon, ito ay puno ng dugo, na naging isang palasyo ng kamatayan. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa malayo. Habang ang mga alikabok ay kumalat, nakita ni Wang Lin ang isang palasyo na gumuho sa malayo. Isang lalaking puno ng dugo ang nagbuhat ng isang lalaki na nakasuot ng royal robe. Ang kanyang mga mata ay malamig at napapalibutan ng matinding galit. Nilupig ng iyong pamilya ang pamilya ko noon, ngayon ay babayaran ko ito. Pinisil ng lalaki ang kanyang kanang kamay at sumabog ang matandang lalaki sa royal robe. Ang dugo ay sumabog sa katawan at mukha ng lalaki. Kasabay nito, ang mga sinag ng espada ay nagsimula ng magsama-sama. Daang-daang mga sinaunang cultivators ang lumapit at dumating sa ibabaw ng palasyo. Ngunit, bago pa man sila makalapit, biglang tumingin ang lalaki at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang demonyong, pulang tingin. Ang pulang liwanag ay lumipad at naging isang kidlat na tumagos sa kalangitan at dumaan sa lahat ng mga cultivators. Isang sandali lang, nanginginig ang mga cultivators bago sila bumagsak. G-Realm, bulong ni Wang Lin habang tinitingnan ang paligid. Tinitingnan niya ang lalaking puno ng dugo at nakita sa kanyang mga mata ang liwanag ng pagkaunawa. Ito ay unang ilusyon pa lamang sa bansa ng Clearwater, nilakad ni Wang Lin ang dugo sa lupa at lumapit sa lalaki. Ang dugo ay tinina ang lupa ng pula at ang mga dugong nakakalat ay nagdala ng galit ni Ching Shui. Sobrang dense ito na hindi kayang hugasan. Kung pipigilan ako ng langit, papatayin ko ang langit. Kung pipigilan ako ng mga celestial, papatayin ko ang mga celestial. Tumingala si Ching Shui sa kalangitan habang ang mga cultivator ay bumagsak. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nais kong ang mundo ay mapuno ng ilog ng dugo. Nais kong magbayad ang mundo at magdusa mula sa aking pagpatay. Ang tinig ni Ching Shui ay umalingaw sa buong mundo, ipinapakita ang kabaliwan sa kanyang puso. Nang lumapit si Wang Lin, tinitingnan niya ang likod ni Ching Shui na puno ng dugo. Ang kanyang anyo ay malungkot at nag-iisa. Bagaman natamo na ang paghihiganti, wala itong saya, tanging kalungkutan, hinagpis, galit, at pagod mula sa buhay. Senior brother, mahina ni Wang Lin. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Ching Shui. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng galit habang tinitingnan siya. Kung siya ay ibang tao, ang amoy ng dugo at galit na nakapalibot ay tiyak na magpapaluhod sa takot at magpapa-atras. Ngunit hindi si Wang Lin. Ang galit ni Ching Shui ay nakakatakot, ngunit siya, si Wang Lin, ay pareho lamang. Sa huli, magkapareho sila ng uri ng tao. Ang mga mata ni Ching Shui na puno ng galit ay hindi nakapagpatakot kay Wang Lin. Hindi lang galit ang nakita ni Wang Lin sa mga mata ni Ching Shui. Nakita niyang may sakit, kalungkutan, at lungkot. Tulad ng nangyari nang maghiganti siya sa pamilya Teng. Ito ay isang ilusyon. Ito ay totoo at hindi totoo, ngunit hindi ito ang ating destinasyon. Senior brother, maupo ka, papasok tayo sa pangalawang ilusyon, mahina ni Wang Lin habang papalapit siya kay Ching Shui. Tahimik na nag-isip si Ching Shui hanggang sa makarating si Wang Lin sa tabi niya, saka siya dahan-daang pumikit. Ngunit 2 linya ng luha ang damaloy at hinugasan ang mga marka ng dugo sa kanyang mukha.
Ang luha ay damaloy pababa sa kanyang leeg at nahulog sa lupa, nahalo sa dugo. Maupo ka, okay. Tumayo si Wang Lin sa harap ni Qing Shui at inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Qing Shui. Matapos ang matagal na oras, tumanggo si Qing Shui at umupo na may malupit na ekspresyon. Huminga siya ng malalim at binuksan ang mga mata. Wang Lin, ito ba ay unang ilusyon lamang? Oo, ito ay unang ilusyon lamang. Umupo rin si Wang Lin at tinitingnan ang mga mata ni Qing Shui. Isang napaka-realistikong ilusyon, bulong ni Qing Shui at tinitingnan ang paligid. Sa huli, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang buo at buhay na puno sa isang palasyo sa malayo. Ang puno ay tila matagal nang naruroon, na nakikipaglaban upang mabuhay. Habang tinitingnan ng puno, ang pagpatay sa kanyang mga mata ay dahan-daang nawala, at sa huli, siya ay napabuntong hininga. Magsimula na tayo sa pangalawang ilusyon. Ang mga kamay ni Wang Lin ay nagtakda ng isang seal at binuksan ang kanyang braso. Ibinangon niya ang kanyang manggas at ang mundo ng unang ilusyon ay nagsimulang magbago. Isang malakas na tunog ang umalangaw at mga piraso ng itim na usok ay lumabas mula sa dugo sa lupa, at ang mga sirang braso sa lupa ay nagsimulang mag-ikot. Sa huli, ang lahat ng bagay sa unang ilusyon ay naglabas ng itim na usok at nagsama-sama sa itaas ni Wang Lin at Qing Shui upang bumuo ng isang higanteng mukhang multo. Ang mukhang multo ay nagbigay ng isang tahimik na sigaw at nilamon ang dalawa. Sa sandaling nilamon sila, ang puso ni Wang Lin at Qing Shui ay rumagzo. Isang malaking vortex ang lumitaw, hinahatak ang kanilang mga kaluluwa at divine senses patungo sa sinaunang nakaraan. Ang mundo ay puno ng kaguluhan, at ito ang sentro ng kuweba. Dito matatagpuan ang pinto palabas ng kuweba. Sa sandaling ito, sa core na lugar na ito, binuksan ng Heavenly Dao ang bibig at nilamon si Lian Daofei. Isang malakas na tunog ang narinig, at ito ang sandali na lumitaw si Wang Lin. Tulad ito ng ilusyon na kinaroroonan ng Seven-Colored Daoist. Ang galit na sigaw ni Lian Daofei ay umalingaw habang ang Heavenly Dao ay nahati at nagdusa ng matinding pinsala. Kasabay nito, ang Seven-Colored Celestial Sovereign ay may malungkot na ekspresyon habang ang kanyang katawan ay bumagsak. Ang kanyang katawan ay ganap na napunit at ang kanyang origin soul at soul ay naghalo bago sumabog at naging 3 kaluluwa at 7 piraso. Ang mga piraso ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Ito ay iba sa nangyari nang pumasok si Wang Lin sa ilusyon ng Seven-Colored Daoist. Sa pagkakataong ito, siya ang may-ari ng ilusyon, kaya't mas malinaw ang kanyang nakikita. Ang una niyang nakita ay ang 7 piraso. Ang 7 piraso ay may mga kulay ng bahaghari. Ang 7 piraso na may iba't ibang kulay ay nagkalat upang mag-reincarnate. Ang isa sa mga piraso ay maliwanag na pula. Ang pirasong ito ay kumokontrol sa pagpatay at naglalaman ng nakakagimbal na pagpatay ng Seven-Colored Celestial Sovereign. May mga kaluluwang nakapalibot sa pulang piraso. Lahat sila ay kaluluwa ng mga taong pinatay ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Sa sandaling ito, nilamon ng pulang piraso ang lahat ng ito at kumikinang ng maliwanag habang lumilipad papalayo. Naramdaman ni Wang Lin ang aura ni Qing Shui mula sa pirasong ito. Nang mawala ang pulang piraso sa reincarnation, nakita ni Wang Lin ang isang anyo na bumuo sa loob nito. Ang anyo na iyon ay si Qing Shui. May isa ding piraso na asul, at ang pirasong ito ay naglalaman ng talento ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Upang makarating sa Void Tribulan, kailangan niyang magkaroon ng talento ng isang pinili ng langit. Ang asul na kaluluwa ay mabilis na lumipad palayo, ngunit muli, naramdaman ni Wang Lin ang isang aura na sobrang pamilyar. Ang aura na iyon ay nagpaparamdam sa kanyang puso na parang ang kanyang kaluluwa ay yumayanig, at halos huminga siya ng malalim. Nang ang asul na kaluluwa ay malapit nang mawala sa reincarnation, nakita ni Wang Lin ang isang malabong anyo sa loob ng piraso. Ang anyo na iyon ay si Sito Nan. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit napakabilis ng progreso ni Sito Nan at patuloy ang pagbabago ng kanyang cultivation level. Kaya pala siya ang piraso ng talento ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Ang ikatlong piraso ay kulay orange. Ang liwanag ng orange na ito ay malambot ngunit puno ng makatarungang aura. Habang lumilipad, ang lahat ng masasamang tao ay nanginginig sa ilalim ng liwanag na ito. Ang liwanag na orange ay ang konsensya ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Ang kaluluwang nabuo mula sa ikatlong piraso ay magiging isang tao ng integridad. Upang protektahan ng isang tao o isang bagay, gagawin niya ang lahat ng makakaya, at walang tukso na makakagalaw sa kanya. Nang malapit nang mawala ang pirasong ito sa cycle ng reincarnation, nagulat si Wang Lin nang makita niyang ang anyo ay si Qing Lin. Si Qing Lin ay ang emperador ng Rain Celestial Realm. Naranasan niyang subukan ng tukso mula sa Sovereign at halos mapatay. Ngunit ginawa niya ang lahat ng iyon upang bantayan ang Rain Celestial Realm. Lahat ng ito ay dahil siya ang ikatlong piraso. Mayroon ding ika-4 na piraso. Ang ika-4 na piraso ay kulay dilaw at ang liwanag nito ay sapat upang magbigay liwanag sa buong star system at halos makipagsabayan sa 3 kaluluwa.
Ang dilaw na liwanag ay kumakatawan sa swerte. Ang kaluluwang ito ay magiging isang tao na magkakaroon ng kahangahangang swerte na magpapagalit sa lahat. Ang taong ito ay parabang nilikha ng langit. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, ang mga yaman ay dumarating sa kanya. Tuwing nakakaharap siya ng kaaway, malamang na magpapakamatay sila. Nang malapit nang mawala ang ika-4 na piraso ng swerte sa reincarnation cycle, nakita ni Wang Lin ang malabong anyo ni Greed. Kabanata 1746 Pagbabalik ng tatlong kaluluwa. Ang ika-5 piraso ay berde. Ang berdeng liwanag na ito ay kumakatawan sa isang puno na may layuning magpalaganap ng mga sanga nito. Ang pirasong ito ay nabuo mula sa mga instinkto ng 7 kulay na celestial sovereign. Kung ang kaluluwang ito ay isang mortal, siya ay magkakaroon ng maraming anak. Kung siya ay isang cultivator, hindi siya magiging mataas ang cultivation level, ngunit magiging mahusay siya sa paggawa ng avatars, tulad ng mga sanga ng puno. Ang kaluluwang ito ay natatakpan ng berdeng liwanag at hindi maliwanag. Dahan-dahan itong naglaho sa cycle ng reincarnation, ngunit nakita pa rin ni Wang Lin ang malabong anyo na lumitaw nang mawala ito. Daoist Scattered Spirit. Siya iyon. Bulong ni Wang Lin, ang pagkabigla sa kanyang puso ay parang nangangalap ng higit sa 2,000 taon. Ang ika-6 na piraso ay indigo. Ang indigo na liwanag na ito ay nagbigay ng 2 pakiramdam. Isa ay malambot tulad ng tubig, at ang isa ay malamig tulad ng yelo. Ang pirasong ito ay nabuo mula sa pagmamahal na nararamdaman ng Celestial Sovereign. Bagamat marami siyang mga concubine, isa lamang ang kanyang Dao partner, si Fang Shanmeng. Ang ika-6 na piraso ay naglalaman ng kanyang komplikadong mga damdamin ukol sa pag-ibig. Mahal niya si Fang Shanmeng ngunit kinamumuhian din siya. Dahil sa pagmamahal at puot na ito, ang ika-6 na kaluluwa ay iba sa iba. Ang ika-6 na piraso ay hindi isang lalaki, kundi isang babae. Ang aura na nagmumula sa babaeng ito ay nagdulot ng panginginig sa puso ni Wang Lin. Bigla siyang tumingin pataas, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Hindi niya kailanman inaasahan na siya ay magiging isa sa mga piraso ng kaluluwa ng 7 kulay na Celestial Sovereign. Nang maglaho ang ika-6 na piraso, isang malabong anyo ang lumitaw. Ang anyong ito ay naglalaman ng kawalan ng malasakit at kabaitan. Ang kanyang komplikadong ekspresyon ay patuloy hanggang ang kawalan ng malasakit ay tinakpan ang kabaitan upang ang iba ay tanging malamig na pakiramdam lamang ang maramdaman. Mapatla ang mukha ni Wang Lin. Nakilala niya ang anyong iyon. Hindi siya makapaniwala na ito ay totoo. Si Mu Bingmei. Si Mu Bingmei ay isang intersection ng kabaitan at kawalan ng malasakit. Ang kanyang buhay, gaano man karaming beses siyang mag-reincarnate, ay palaging ganoon. Ang relasyon nila ni Wang Lin ay maaaring ilarawan bilang komplikado at komplikado. Ang 7 piraso ay nahulog sa kanilang mga individual na kaluluwa. Bagamat may mga ugnayan sa pagitan nila, ang mga koneksyon ay mahina. Maliban na lang kung mag-fuse ang 3 kaluluwa, ang 7 piraso ay mananatiling magkakahiwalay at magpapatuloy sa reincarnation tulad ng lahat ng iba. Ang ika-7 piraso ay kulay lila, ang pinakamataas na kulay. Ang ika-7 espiritu ay ang galit at pagkabaliw ng 7 kulay na Celestial Sovereign nang siya ay gumuho, pati na rin ang kanyang hindi pagkakasunduan. Kinamumuhian niya ang langit, kinamumuhian niya ang lupa, at kinamumuhian niya ang babaeng iniibig. Maaaring maganda ang kanyang buhay, ngunit siya ay isang kahabag-habag na tao hanggang sa siya ay gumuho. Ang kanyang galit ay hindi mawawala, at ito ay nagsanib sa ika-7 piraso. Ang pirasong ito ang unang naglaho, at ito ay napalubog ng galit at pagkabaliw ng 7 kulay na Celestial Sovereign. Hindi nakita ni Wang Lin kung sino ang nasa ika-7 kaluluwa. Gayunpaman, may malabong pakiramdam siya na nakatagpo na siya ng ika-7 piraso noon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, at ang 7 piraso ay naglaho. Ang pagkabigla na naramdaman ni Wang Lin ay hindi mas magaan kaysa sa pagkakita ng tunay na ika-3 kaluluwa. Ang 3 kaluluwa ay lumitaw matapos maghiwalay ang 7 piraso, at sila ay naghiwa-hiwalay sa 3 magkakaibang direksyon. Isa sa kanila ay nagbigay ng isang makapangyarihang 7 kulay na liwanag at tila papunta sa magiging outer realm pagkatapos ng maraming taon. Doon siya naging 7 kulay na Daoist at minana ang lahat ng spell ng 7 kulay na Celestial Sovereign. Ang ika-2 kaluluwa ay lumipad papunta sa kabaligtaran ng direksyon at pumasok sa reincarnation. Pagkatapos ng maraming reincarnations, naging isang ordinaryong hayop siya sa All Heaven. Ang kanyang alaala ay dahan-daang nagising, at sa sandaling ganap siyang magising, isang matandang lalaki ang bumangga sa planetang kinaroroonan niya. Ang matandang lalaki na ito ay si Old Ghost Zon. Nag-fail siya sa kanyang arcane tribulant, kaya ang kanyang katawan ay nabulok at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay gumuho. Sa kanyang huling sandali, nagbigay siya ng isang malungkot na ngiti. Nakita niya ang isang kakaibang hayop na may kakaibang titig na tumalon patungo sa kanya. Ito ang Celestial Fortune na natagpuan ni Old Ghost Zon. Nakita ni Wang Lin ang lahat ng ito. Nakita rin niya ang ika-3 kaluluwa.
Ang ikatlong kaluluwa ay lumipad patungo sa pinakamalayong lugar, malayo sa core ng cave world at papunta sa abot ng horizon. Hindi nag-atubiling sumunod si Wang Lin at tumakbo patungo rito ng buong bilis. Ito na ang pangalawang pagkakataon niyang sumubok. Sa pagkakataong ito, walang pitong kulay na dawist o sinuman ang makagugulo sa kanya. Kailangan niyang malaman kung sino ang ikatlong kaluluwa. Nararamdaman ni Wang Lin na ang pagkakakilanlan at lokasyon ng ikatlong kaluluwa ay malapit ng mabunyag. Ang ikatlong kaluluwa ay lumipad sa Summoned River at dumating sa Brilliant Void. Bumabagal ito sa Brilliant Void na parabang naghahanap ng lugar para mag-reincarnate. Sinundan ni Wang Lin ito gamit ang kanyang buong bilis para mahirapan lamang na makahabol. Tinitingnan niya ang ikatlong kaluluwa, ngunit ito ay malabo at walang anino sa loob. Maliwanag na ito ay naiiba sa ibang mga kaluluwa. Bago ito mag-reincarnate, wala itong anyo. Huminto ang ikatlong kaluluwa sa labas ng isang abandonadong planeta sandali. Ngunit sa huli, hindi nito pinili ang lugar na iyon at dumaan lang. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, patuloy na sinundan ni Wang Lin ang ikatlong kaluluwa. Matapos mag-ikot ang ikatlong kaluluwa sa Brilliant Void, bigla itong bumilis at pumunta patungo sa Cloud Sea. Kumikinang ang mga mata ni Wang Lin. Tinansya niya ang oras na lumipas. Noon, tanging ang pitong kulay na dawis lang ang nakakita sa ikatlong kaluluwa na pumasok sa Brilliant Void at hindi nakita ito na patungong Cloud Sea dahil siya ay nagising ni Wang Lin. Ngunit nang maisip ni Wang Lin ito, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ang lamig na ito ay nagmula sa isang kaisipan na pumasok sa kanyang isipan. Ang pangatlong kaluluwang ito ay umikot sa paligid ng Brilliant Void na parang may hinahanap. O marahil alam nito na hahanapin ito ng 7-color dawist pagkaraan ng hindi mabilang na taon, kaya sinadya itong naantala sa Brilliant Void. Umiling si Wang Lin. Pakiramdam niya ay napaka-absurd ng ideyang ito. Ang ikatlong kaluluwa ay lumipad patungo sa likod ng Cloud Sea at pumasok sa isang ligaw na planeta. Dumating si Wang Lin at tinitigan ang planeta. Lumipas ang oras. Sa isang tiyak na araw, ang planeta ay gumuho at nakakalat sa lahat ng direksyon. Malaking dami ng alikabok ang kumalat, nakapalibot sa planeta. Sa isang fragment, namatay ang isang sawa at isang sinag ng liwanag ang lumipad sa sistema ng bituin. Nagulat si Wang Lin at gumalaw ng buong bilis, kasunod ng sinag ng liwanag na iyon. Nakakita siya ng mga bakas ng muling pagkakatawang tao ng ikatlong kaluluwa, at ngayon ay hahanapin niya kung kanino nagkaroon ng muling pagkakatawang tao ang ikatlong kaluluwa. Ito ba ay isang mortal, isang cultivator, o isang bulaklak o puno? Marahil ay isang mabangis na hayop pa rin. Hinabol ni Wang Lin ang ikatlong kaluluwa sa hindi kilalang tagal ng panahon sa 4 na star system. Nakita niya ang ikatlong kaluluwa na muling nagkatawang tao. Para sa isang reinkarnasyon, ang ikatlong kaluluwa ay isang mortal na scholar. Nerd ang scholar na ito at marunong lang magbasa ng libro hanggang sa makakuha ng posisyon bilang opisyal. Matapos mamatay ang scholar sa katandaan, lumipad ang ikatlong kaluluwa patungo sa susunod na reinkarnasyon. May mga lalaki at babae. Sa oras na iyon, ang ikatlong kaluluwa ay muling nagkatawang tao sa isang matayog na puno. Sa loob ng 1,000 taon na iyon, tumubo ito mula sa isang panya hanggang sa natuyo at namatay. Isang beses, ito ay muling nagkatawang tao bilang isang cultivator. Hindi mataas ang antas ng cultivator na ito. Nagawa lamang niyang maabot ang yugto ng core formation sa kanyang buhay. Namatay siya nang maubos ang kanyang buhay. Nagpatuloy ang oras hanggang sa pinili ng ikatlong kaluluwa na muling magkatawang tao sa isang planeta sa Brilliant Void. Napakapamilyar ng planetang iyon. Nagulat si Wang Lin nang makitang ang lugar na ito ay planetang Suzaku. Nang makita ito ni Wang Lin, nanginig ang kanyang isip. Hindi niya alam kung ito na ang katapusan, ngunit nang makita niya ang planetang Suzaku, malabo siyang may nahulaan. Ang ikatlong kaluluwang ito ay naging isang mortal sa planetang Suzaku. Ang mortal na ito ay hindi nagtanim, ngunit ang kanyang buhay ay napakaliwanag. Siya ay naging dakilang scholar ng bansang Zhao. Ang pangalan niya ay Su Dao. Hindi nakita ni Wang Lin ang kanyang sarili, ngunit ang pagkagulat sa kanyang ulo ay parang isang napakalaking alon. Hindi niya alam kung bakit nagpakita ang taong ito sa kanyang panaginip na Dao. Hindi niya alam kung bakit siya tinanggap ni Su Dao bilang isang disipulo sa panaginip na Dao. Parang nagkaroon ng cycle ng karma sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi mahanap ni Wang Lin ang sanhi ng karmic, nakikita lang niya ang karmic effect. Ang kanyang karma ay orihinal na kumpleto, ngunit nang makita niyang ang ikatlong kaluluwa ay naging Su Dao, siya ay nalito. Sa kanyang pagkalito, nakita niyang namatay si Su Dao sa katandaan na nakangiti. Pagkatapos niyang mamatay, lumipad ang ikatlong kaluluwa at muling nagbago ng direksyon. Sa pagkakataong ito, napunta ito sa All Heaven. Nanginig ang puso ni Wang Lin. Kung titingnan kung gaano katagal na ang lumipas, malapit na ito sa huling reinkarnasyon. Sinundan niya ang ikatlong kaluluwa sa kalaliman ng All Heaven, at ang kaluluwa ay naging isda sa isang ilog sa isang planeta.
Ang planetang ito ay tinawag na planetang Qingling. Ang isdang ito ay dahan-daang lumaki at lumangoy sa mga ilog. Ginugol nito ang buong buhay nito ng ganito hanggang sa ito ay namatay. Gayunpaman, ang nagpataon kay Wang Lin ay hindi tulad ng dati, ang ikatlong kaluluwa ay hindi umalis sa planeta tulad ng dati. Sa halip, ito ay muling nagkatawang tao sa isa pang isda sa ilog. Muli at muli, pinili nitong muling magkatawang tao sa parehong ilog. Parang may hinihintay. Dahil sa kakaibang fenomeno na ito, tumingin si Wang Lin sa pamilyar na planeta na may kakaibang ekspresyon, at malabo siyang nahulaan. Pinanood ni Wang Lin ang ikatlong kaluluwa na muling magkatawang tao ng daan-daang beses. Noong huling reinkarnasyon, mayroong isang mangingisda na nangangisda, at ang isda na pangatlong kaluluwa ay kumagat ng piin sa kawit. Hinayla ng mangingisda ang isda habang tumatawa. Para itong muling nagkatawang tao ng daan-daang beses na naghihintay sa mangingisdang ito, naghihintay sa piin na ito. Malapit ng manganak si Neze. Ngayon, kukunin ko na lang ang isang ito at uuwi na ako. Kabanata 1747 siya ang ikatlong kaluluwa. Ang mangingisda ay isang lalaking mga 30 taon na ang edad. Hindi siya malaki at medyo mukhang mahina. Hindi siya mukhang isang mangingisda, kundi mas parang isang iskolar. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at tinignan ang isdang nasa kanyang linya. Ang sikat ng araw ay tumama sa tiyan ng isda at nagbigay dito ng isang pambihirang hitsura. Ngumiti ang lalaki at inilagay ang isda sa isang lalagyan na puno ng tubig. Pagkatapos, iniwan niya ito at naglakad. Tiningnan ni Wang Lin ang lahat ng ito at napuno ang kanyang isipan ng mga hinuha. Matapos ang isang saglit na pagkalito, sinundan niya ang lalaki. Naglakad ang lalaki ng ilang sandali at nakarating siya sa isang simpleng bahay malapit sa ilog. Ang bahay ay pinalibutan ng mga kawayan upang bumuo ng isang bakuran. May mga hayop na tumatahol at nagsisigawan habang lumalaban para sa pagkain sa paligid ng isang buntis na babae. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit hindi nito natakpan ang kanyang magandang pangangatawan. Hawak niya ang isang basket at ipinagkakalat ang mga pagkain mula sa loob nito. Mukhang pagod ang babae habang hawak ang basket sa isang kamay at ang isa namang kamay ay nakapatong sa kanyang baywang. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo habang tinitingnan ng pintuan, naghihintay na makauwi ang kanyang asawa. Hapon na at ang sikat ng araw ay matindi. Ilang sandali pagkatapos, maririnig ang mga yapok mula sa kagubatan ng kawayan, at ang ngiti ng babae ay lalong lumawak. "Sir, nakahuli ako ng isda para sa iyo." Huminto ang mga yapok sa labas ng pinto at itinulak ang pinto ang kawayan. Pumasok ang lalaki na hawak ang lalagyan at may ngiti sa mukha. "Bigla ko lang naisip na gusto ko ng isda. Kung tiisin ko lang, mawawala rin ang gana ko." "Ikaw nga." Malumanay ang tingin ng babae. Tumawa ang lalaki at naglakad palabas upang tulungan ang kanyang asawa papasok sa kwarto. Ilang sandali pagkatapos, umusok ang apoy mula sa bahay at tumaas ang usok sa hangin. Mula sa malayo, ang usok ay parang isang larawan na nagbigay ng isang tiyak na pakiramdam ng kagandahan. Nakalutang si Wang Lin sa loob ng kagubatan ng kawayan habang pinapanood ang lahat ng ito at tahimik na nag-iisip. Bahagya niyang naintindihan na maaaring ito ang pinakahuling-muling pagsilang ng ikatlong kaluluwa. 3 araw pagkatapos, heting gabi, nagbago ang kulay ng mundo at ang kulog ay rumagasa habang ang ulan ay bumagsak. Malalaking patak ng ulan ang tumama sa mga kawayan at sa bahay. Parang ang langit at lupa ay magkakonekta sa pamamagitan ng ulan. Ang kidlat mula sa langit ay nagbigay liwanag sa kagubatan ng kawayan sa ibaba. Ang buntis na babae ay nakahiga sa kama sa loob ng bahay habang naglalabas ng mga mahinang daing. Hawak ng kamay ang kumot, at may isang komodrona na nasa tabi niya. Sa labas ng kwarto, kalmado ang lalaki habang tinitingnan ang ulan sa labas. Ngunit, ang kanyang mga kamay na nakapulupot ng kamao ay nagpapakita ng kanyang kaba. Bumilis ang pagdaan ng oras. Ang tinig ng babae ay lalong hamina. Ito ay nagpapahirap sa kanyang puso. Ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kumislap habang tinitingnan ang langit na pinapaitim ng ulan. "Ako si Exi Dongming, nagsimula akong mag-aral mula pagkabata. Nanatili akong tapat at nakatuon sa aking pag-aaral. Nang ako ay nasa tungkulin, nagsikap akong maglingkod sa mga tao, at nang umalis ako, hindi ako nagkaroon ng anumang sama ng loob sa sinuman. Sa aking maliit na 33 taon na buhay, wala akong ginawang ikahihiya. O Diyos, ngayon na ang aking anak ay malapit ng ipanganak, bakit mo pinahirapan si Neze?" Ang kanang kamay ng babae ay tumama sa dingding ng kawayan. Ang dugo ay damaloy mula sa kanyang daliri at tumulo sa lupa, bago ito natabunan ng ulan. Habang ang dugo at tubig ay nagsanib, isang malakas na kulog ang umalingaw sa langit. Kasabay nito, ang sigaw ng sanggol ay biglang narinig mula sa kwarto, at ang buong katawan ng lalaki ay nanginginig. Ang kanyang kalmado ay napalitan ng kasiyahan at mabilis siyang lumingon.
Binuksan ang pinto ng kwarto at lumabas ang Comedrona, basang-basa ng pawis, na may ngiti sa kanyang mukha habang hawak ang isang sanggol. Congratulations, Lord Exi, parehong ligtas ang ina at ang bata. Masayang nilapitan ng lalaki ang sanggol at, matapos itong tignan, agad na pumasok sa kwarto. Kumpara sa sanggol, mas nag-alala siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Nakahiga ang babae sa kama, mukhang mapatla, ngunit may malumanay na ngiti habang tinitingnan ng kanyang asawa. Malumanay na sinabi ng babae, isang lalaki. Sir, magpahinga ka muna, may naiisip na akong pangalan. Dahil lalaki siya, ang pangalan niya ay Exi Ching. Gusto ko siyang lumaki tulad ng kawayan, mataas mula sa lupa at maging isang dakilang iskolar. Tumawa ang lalaki. Habang tumatawa, tumigil sa pag-iyak ang sanggol na hawak ng Comedrona. Binuksan ng sanggol ang kanyang mga mata at para bang may kumislap na misteryosong liwanag sa mga mata nito. Ang init ng kwarto, ang kulog mula sa langit, at ang pagtawa ng lalaki ay nagsanib upang pumasok sa puso ni Wang Lin. Nanginginig si Wang Lin habang parang nagsanib ang lahat sa isang sigaw na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Tumilapon si Wang Lin ng ilang hakbang at tinitingnan ng bahay, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Mayroon siyang malabong hinuha kanina, at ngayon ay nakumpirma ito, ngunit nagdulot pa rin ito ng isang bagyong nararamdaman sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi na maririnig ni Wang Lin ang kulog o ang pagtawa mula sa loob ng bahay. Ang kanyang pananaw ay naging malabo at tanging isang tinig ang umuukit sa kanyang mga tenga. Exi Ching, Exi Ching, Exi Ching. Ang ikatlong kaluluwa ay si Exi Ching. Napaluwang ang bibig ni Wang Lin na parang nais magsalita, ngunit hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang kanyang isipan ay magulo. Nang magsimula siyang maghabol sa ikatlong kaluluwa, nagkaroon siya ng mga hinuha kung sino ang ikatlong kaluluwa. Iniisip niya kung ito ay isang mortal, isang cultivator, o isang mabagsik na hayop, ngunit hindi niya inasahan na ito ay si Exi Ching. Siya nga pala, ang kanyang disipulo. Ang mukha ni Wang Lin ay namutla na parabang patay na habang patuloy siyang umatras. Siya ang unang tao na nakakaalam kung sino ang ikatlong kaluluwa, ngunit ang kaalaman na ito ay nag-iwan sa kanya ng mahirap na desisyon. Patayin o hindi patayin. Ang mundo ay ramagasa at ang kulog ay lalong lumakas. Ang ulan ay bumagsak na parang desyerto at ang hangin ay tinangay ang ulan, na naging parang sayaw sa langit. Hindi kailanman malilimutan ni Wang Lin na nawalan siya ng sarili habang naghahanap ng Dao. Tinatanong niya ang dakilang iskolar kung ano ang ibig sabihin ng Dao. Tinanong niya ang lahat ng maaari niyang tanungin hanggang sa tanungin niya si Exi Ching. Si Exi Ching rin ang nagbigay sa kanya ng pag-unawa at kaliwanagan. Hindi rin niya malilimutan noong siya ay nakaupo sa tuktok ng bundok upang magturo, si Exi Ching, na matanda na, ay umakyat sa bundok at nagpumilit na matutong mag-aral mula sa kanya. Naisip ko na nauunawaan ko na ang lahat ng tungkol sa ugnayang pantao at nakuha ko ang kaliwanagan sa mundo ng mga akademiko. Inakuha ko ang tungkulin ng sibilisasyon ng mundo. Ngunit sa aking mga taon ng pagtanda, bigla akong nagkaroon ng kaliwanagan. Ako ay isang isda sa tubig. Ito ang sinabi ni Exi Ching noong umakyat siya sa bundok. Nang marinig ni Wang Lin ito, naintindihan niya lamang ang mga unang linya, ngunit hindi siya nagbigay pansin sa huling pangungusap. Noong mga oras na iyon, wala siyang naiisip tungkol sa huling pangungusap na iyon, at kahit na may naiisip siya, hindi niya sana nahanap ang sagot. Ngunit, habang pinapanood niya ang muling pagsilang ng ikatlong kaluluwa, nakita niya itong muling isinilang ng daan-daang beses bilang isang isda at saka napagtanto na ang ikatlong kaluluwa ay si Exi Ching. Paano niya hindi maiintindihan ngayon kung ano ang ibig sabihin? Kaya pala ako isang isda sa tubig. Tumingin si Wang Lin pait sa liwanag mula sa bahay. Naalala niya ang sinabi ni Exi Ching at naintindihan niya. Bakit niya nakilala si Su Dao at pinili siyang gabayan upang maging isang dakilang iskolar hindi lang ng Zhao kundi ng buong planeta Suzaku? Lahat ito ay karma. Inisip ni Wang Lin na natapos na niya ang kanyang karma, ngunit natuklasan pa rin niyang ang karma ay isang bagay na maaari mong makita ngunit hindi mahawakan. Noong nakaraan, hindi ko sinasadyang binigyan ng gabay si Exi Ching at tinanggap siya bilang aking disipulo. Siya ang ikatlong kaluluwa ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Ito ang nagbunga ng karma sa pagitan namin, ito ang sanhi ng karma. Dahil din dito, lumitaw si Su Dao sa aking Dream Dao. Sa totoo lang, alagad ko siya, at sa panaginip Dao, alagad niya ako. Ito ay bumuo ng isang cycle ng karma. Dapat ay naisip ko ito, humakbang si Wang Lin. Nang lumapag ang kanyang paa, gumuho ang mundo. Nabasag ang langit at gumuho ang lupa na parang may dragon na gumagalaw sa ibaba. Nawala ang lahat, naiwan lamang ang bahay at ang mainit at masayang liwanag na nagmumula sa loob. Umatras si Wang Lin ng pangalawang hakbang. Sa sandaling lumapag ang kanyang paa, ang bahay ay naging baluktot at hindi mabilang na mga anino ang lumitaw. Ito ay naging imposible upang malaman kung ang bahay o ang katawan ay gumagalaw habang sila ay unti-unting nagiging malabo at nilalamon ng mga anino.
Malabo din ang figure ni Wang Lin. Nang maging malinaw ang kanyang figure, lumitaw siya sa unang ilusyon. Binuksan ni Qing Shui ang kanyang mga mata at tumingin kay Wang Lin, nagbuntong hininga. Bakas pa rin sa mukha niya ang pait. Bumulong si Wang Lin ng isang bagay na siya lang ang nakakarinig at umatras ng pangatlong hakbang. Nang lumapag ang kanyang ikatlong hakbang, biglang gumuho ang unang ilusyon ng palasyo ng bansang Qing Shui na nabahiran ng dugo. Ang pagbagsak na ito ay nagwasak sa palasyo, sa lupa at langit, at maging sa lahat ng mantsa ng dugo sa lupa na bumubuo ng isang higanteng puyo ng tubig. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng vortex bago nabuo ang isang higanteng multo na mukha. Ang multo na Flace ay nagpakawalan ng tahimik na dagandong at sumugod upang lumunin sina Wang Lin at Qing Shui. Sa isang iglap, nilamon silang dalawa nito at nawala sila sa kawalan. Naglaho ang lahat sa agos ng panahon, at gumuho ang ilusyon. Mundo ng kuweba. Celestial Realm. Sa taluktok ng bundok, sabay na binuksan ni Wang Lin at Qing Shui ang kanilang mga mata. Ang nangyari ay parang panaginip na totoong totoo, mahirap sabihin kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Mapatla ang mukha ni Wang Lin habang nakatingin sa langit na may pagpupumigla sa kanyang mga mata. Ang ikatlong kaluluwa ay siya. Kabanata 1748 Mutisayon. Ang hangin sa Celestial Realm ay may dalang matinding enerhiya mula sa kalangitan. Kung tatama sa iyong mukha habang magaan ang iyong pakiramdam, magbibigay ito ng labis na ginhawa. Ngunit kung ang iyong pakiramdam ay magulo, kahit gaano pa kalakas ang enerhiya ng hangin, hindi ka pa rin makakaramdam ng ginhawa. Tumayo si Qing Shui at tumingin pabalik kay Wang Lin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi siya nagsalita, kundi nagbuntong hininga at umalis. Alam niyang kung sino ang ikatlong kaluluwa at ang kaugnayan nito kay Wang Lin. Naiintindihan niya ang pagdududa ni Wang Lin. Kahit na pagkatapos umalis si Qing Shui, nanatili pa rin si Wang Lin na nakaupo, nakatingin sa langit. Hindi nawawala ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Kung ang ikatlong kaluluwa ay walang kinalaman kay Wang Lin, hindi siya magdadalawang isip na gawin ang lahat ng kailangan upang itago o sirain ito upang maiwasan ang pagsipsip ng 7 pira-pirasong bahagi kapag nag-fuse ang tatlong kaluluwa. Ngunit ang ikatlong kaluluwa ay si Xi Qing, ang kanyang disipulo. Kung mapipilitin siyang patayin ng sariling disipulo, masakit sa kanyang puso. Matapos ang matagal na oras, nagbuntong hininga si Wang Lin at inilayo ang kanyang mga mata mula sa langit habang ang gabi ay dumating. Hindi pa rin niya matukoy kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit sa loob-loob niya, may sagot na siyang unti-unting nahuhulog. Ngunit bukod sa pagkakakilanlan ng ikatlong kaluluwa, may dalawang tanong pa na nagpapalito kay Wang Lin. Dahil dito, ang dating malinaw na katotohanan ay naging malabo muli. Ang All-Seer ay bahagi ng Heavenly Dao. Sa laban-laban sa All-Seer, pumasok ako sa kanyang reincarnation at nakita ko na noong simula, nilamon niya ang ikapitong piraso. Ngunit, nang makita kong bumagsak ang 7-colored Celestial Sovereign sa 3 kaluluwa at 7 piraso, nakita ko ang ikapitong piraso. Pumikit si Wang Lin at nagsimulang mag-isip. Nakita kong mawala ang ikapitong piraso sa reincarnation. Baka nga pumasok ito sa reincarnation, at pagkatapos mag-reincarnate ng ilang beses, ito ay nilamon ng All-Seer. Ang ikapitong kaluluwa ay kulay lila at kumakatawan sa galit at kabaliwan. Nilamon siya ng All-Seer. Dapat ay nagsanib sila. Ngunit, nang nilamon ng Nether Beast ang All-Seer, hindi ko naramdaman ang ikapitong piraso. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at may matalim na ningning. Kung mali ang aking pakiramdam, wala itong halaga, ngunit kung tama ako at wala ng ikapitong kaluluwa sa Heavenly Dao, nasaan ito? Sino siya? Mukhang nag-aalangan si Wang Lin. Kaninang ang Heavenly Dao ay hindi na kayanang lumunin ang 4 na general at si Old Ghost Zone, kaya nagduda ako na hindi buo ang Heavenly Dao. Kung tama ang aking hinala, talagang hindi buo ang Heavenly Dao. Isang bahagi pa ang nawawala, marahil ang nawawalang bahagi ay ang ikapitong piraso. May isa pa bang avatar ng All-Seer na hindi patay? Laminaki ang mga mata ni Wang Lin. Huwag ko nang kalimutan ng All-Seer na nakasuot ng abuhing damit. Malalim na huminga si Wang Lin. Siguro hindi siya. Sa bundok, nag-isip si Wang Lin ng matagal. Ang unang tanong ay nagpapahirap sa kanya, at wala siyang sagot. Ngunit, kumpara sa unang tanong, ang ikalawang tanong ay lalong nagpapalito sa kanyang isipan. Alam ko ang 6 sa 7 piraso. Si Qing Shui, Sito, Greed, Qing Lin, Moving A, The Wist Scattered Spirit, hindi ako nagulat na sila Qing Shui at Sito ay bahagi ng 7-colored Celestial Sovereign, dahil hindi ko nakita ang kanilang Fate Soul sa loob ng Divine Retribution. Ngunit nakita ko ang kanilang Fate Soul sa loob ng Divine Retribution. Ito ang aking paraan ng pagtukoy sa mga 7 piraso, ngunit ngayon ay parang may salungatan. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang mga templo, hindi siya maintindihan. Kung ang Fate Soul ng isang tao ay nasa loob ng Divine Retribution, ibig sabihin sila ay mga tao mula sa Cave World.
Paano maaaring ang mga taong ito ay mga piraso ng seven-colored celestial sovereign? May problema dito. Tumingala si Wang Lin sa gabi ng celestial realm at nag-isip. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay, patungo sa nether beast na nasa loob niya. Hindi ko maintindihan, ngunit pakiramdam ko may napakahalagang bagay tungkol dito. Baka ito ang solusyon upang malutas ang pagsasanib ng tatlong kaluluwa. Kung ang nakita ko sa ilusyon ay hindi lahat totoo, wala itong paliwanag. Kung ang nakita ko ay totoo at sina Qinglin at sila ay talagang mga 7 piraso, hindi maipaliwanag ang paghanap ng kanilang fate soul sa loob ng divine retribution. Dahan-daang nag-iba ang kulay ng mga mata ni Wang Lin. Mukhang pumasok siya sa isang dead end na hindi niya maintindihan o matakasan. Hindi kalayuan sa likod ni Wang Lin, binuksan ni Grand Empyrean Zuan Luo ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan niya si Wang Lin. Kung ito man ay ang panaginip ng planetang Suzaku o ang paghahanap sa ikatlong kaluluwa, nakita niya ang lahat. Pumasok siya sa isang loop at hindi niya ito malulutas sa maikling panahon. Sa totoo lang, napakasimple ng bagay na ito. Itinaas ni Zuan Luo ang kanyang kanang kamay at itinutok kay Wang Lin. Sa puntong ito, ang katawan ni Wang Lin ay kumaybot. Hindi niya napansin ang presensya ni Zuan Luo, ngunit sa oras na ito, parang may kidlat na dumaan sa kanyang isipan. Nagbigay ito sa kanya ng isang kakaibang kaisipan. Mutisayon. Ito ay mutisayon. Malalim na huminga si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sobrang linaw ng kanyang isipan, at parang walang bagay sa mundo ang makakatalikod sa kanyang mga iniisip. Kung sina Qinglin, Greed, Mubing Mei, o The Wisp Scattered Spirit, sa simula, ay tulad ni Qing Shui at Sito, walang fate soul. Ngunit, habang paulit-ulit silang pumasok sa cycle ng reincarnation, nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Naging mga tunay na individual sila at ganap na na-separate mula sa seven-colored celestial sovereign. Maaaring pareho ang pinagmulan nila, ngunit pagkatapos ng mga misteryosong pagbabagong ito, naging mga tunay silang naninirahan ng cave world. Paulit-ulit silang nag-reincarnate, nagbago, at muling nagsanib sa mundo. Ngayon, ganap na silang na-separate mula sa seven-colored celestial sovereign. Ang ito ay ang kapangyarihan ng paglikha, ito ang kapangyarihan na pinakamalapit sa core ng Heavenly Dao. Ito ay mutisayon. Ang mga mutisayon na nangyari sa apat na ito ang nagdulot ng pagkakalabo ng aking mga iniisip. Bulong ni Wang Lin. Ang kaisipan ay dumating sa kanya ng bigla at tinanggal ang kanyang kalituhan. Tungkol kay Qing Shui at Sito, hindi pa sila ganap na naging mga independenteng individual dahil sa mutisayon, marahil kapag lumipas ang mga 10,000 taon at paulit-ulit nilang naranasan ang cycle ng reincarnation, darating ang araw na sila ay tunay na magiging separate mula sa seven-colored celestial sovereign dahil sa misteryosong kapangyarihan ng Heavenly Dao. Malalim na huminga si Wang Lin. Ang Kailan sa kanyang isipan ay nagbigay daan sa pagdaloy ng lahat ng bagay patungo sa kanya. Kung kayang baguhin ng kapangyarihan ng Heavenly Dao ang 7 piraso, kaya rin itong baguhin ang 3 kaluluwa. Kung makokontrol ko ang puwersang ito, maaari kong gawing independente ang ikatlong kaluluwa. Kapag naging independente ito, hindi na magagamit ang 3 kaluluwa. Kung hindi mag-fuse ang 3 kaluluwa, ayos na ang lahat. Ngunit anong klase ng puwersa ito, kahit malinaw na ang isipan ni Wang Lin, hindi pa rin niya maisip kung anong klase ng core na kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang kanyang Heavenly Dao ay hindi buo, o mas tamang sabihin, hindi niya maintindihan ang Heavenly Dao na kanyang kinokontrol. Dahil sa Heavenly Dao, nagkaroon ng buhay at nabuo ang lahat ng batas at alituntunin ng mundo. Ang Kailan sa kanyang isipan ay dahan-daang nawala habang ang araw ay sumisikat sa abot tanaw. Sa malayo, nagbuntong hininga si Zuan Luo. Heavenly Dao. Kalimutan mo na siya, kahit ako hindi ko lubos na naintindihan ang marami sa mga misteryo nito. Tanging noong pagkakataon na naging Grand Empyrean ako ay nakakaintindi ako ng kaunti. Ngunit upang ganap itong maunawaan, kailangan pa ng hakbang ng aking pagsasanay. Ang mga mata ni Zuan Luo ay kumislap ng misteryosong liwanag. Ang 9 na araw ay naghahanap pa rin ng landas na dapat tahakin, ngunit walang makakita. Magagamit lamang namin ang oras ng reincarnation upang magnilay. Ang Heavenly Dao ay unang nagmula sa Immemorial God Realm. Hindi ko alam kung kailan unang lumitaw ang misteryosong Immemorial God Realm o kung kailan ito lubos na mauunawaan. Itinaas ni Zuan Luo ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang kanyang hinlalaki. May itim na bilog na dahan-daang umiikot at naglalabas ng aura ng Heavenly Dao. Sa madaling araw, ang liwanag ay nag-alis ng dilim. Nang sumik ang sinag ng araw sa mundo, tumigil si Wang Lin sa pag-iisip at huminga ng malalim. Tumayo siya at tumingin pataas ng may komplikadong tingin. Sa isang hakbang, nawala siya patungo sa malayo. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay parang nakikipag-agawan sa pagsikat ng araw habang sumabog siya sa kalangitan at lumabas mula sa pilak na ilog. Tumungo siya patungo sa All Heaven. Ang mga alon ay umalingaw habang sumanib si Wang Lin sa kawalan at nawala.
Nang siya ay muling nagpakita, siya ay nasa All Heaven na. Isang hakbang upang tawilin ang sistema ng mga bituin. Pagkatapos niyang magpakita, hindi niya ikinalat ang kanyang divine sense kundi ipinikit ang mga mata. Si Exi Ching ay ang kanyang disipulo, at sila ay konektado sa karma. Sa koneksyong ito, naramdaman niyang naruroon si Exi Ching nang hindi ginagamit ang kanyang divine sense. Matapos ang mahabang panahon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumingin sa silangan, ang kanyang mga mata ay naging mas komplikado. Naramdaman niyang si Exi Ching ay nasa isang planeta malayo sa silangan, parang naghihintay si Exi Ching sa kanya. Talaga bang naghihintay ka sa akin? Nagbuntong hininga si Wang Lin at naglakad patungo sa silangan. Ang kanyang katawan ay dahan-daang nagsanib sa kawalan at nawala. Sa sandaling iyon, sa All Heaven, ang apat na general ay lumilipad patungo sa unahan. Ang malaking fog beast ay umiling at nagpatuloy sa paghahanap. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang natagpuan na niya ang isang bakas. Sinundan ni Old Ghost Zon ang apat na general, at kumikislap ang kanyang mga mata. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng tingin na ipinakita ng fog beast. Gayon din sa All Heaven, pumasok ang seven-colored dawist mula sa kanyang hangganan sa Summoned River. Wala siyang nakita sa Summoned River kaya nagsimula siyang maghanap ng maingat sa All Heaven. Kabanata 1749 Lumitaw ang pagkawala ng kawalan. Sa silangang bahagi ng malawak na All Heaven Star System, may isang planeta. Bagamat may espiritual na enerhiya ang planetang ito, hindi ito masyadong siksik. Isang ordinaryong planeta para sa pagsasanay. Matapos ang dalawang digmaan, kaunti na lamang ang mga maggagapas na natira sa planetang ito. Tanging mga cultivator na nasa foundation establishment at core formation ang natira. Karamihan sa mga sekta ay inabandona. Taglagas na noon. Ang hangin ng taglagas ay dumaan, nagdala ng mga patay at dilaw na dahon na damapo sa kalangitan. May isang lambak sa pagitan ng mga bundok. Ang lambak ay puno ng mga orkidya ng taglagas. Ang ganitong uri ng orkidya ay tanging sa taglagas lamang namumulaklak. Hindi matindi ang amoy ng mga bulaklak, at sa ilalim ng hangin ng taglagas, may kalungkutan ang pakiramdam. Tuwing taglagas, maganda ang orkidya sa lambak, ngunit hindi tumatagal ng isang buong panahon, hanggang sa dumating ang taglamig. Ang lahat ng orkidya ay malalanta hanggang sa matakpan ng nyebe. Maglalaho sila sa malamig na taglamig hanggang ang hangin ng taglagas sa susunod na taon ay muling magpapagising sa kanila. Sa kasalukuyan, malapit na sa katapusan ng taglagas. Ang mga orkidya sa lambak ay namumulaklak, ipinapakita ang huling kagandahan nila para sa taon. Sa kalaliman ng orkidya, may isang bahay. Ang bahay ay sobrang luma at malinaw na matagal nang walang laman. Marahil, libu-libong taon na ang nakalilipas, may tao na nanirahan dito at namatay kasama ng mga orkidya. Ngayon, may isang matandang lalaki na nakaupo sa labas ng bahay. Nakaasul siya at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot. Tahimik niyang tinitingnan ng mga orkidya sa harap niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang hangin ng taglagas ay dumaan sa lambak, pinapalakas ang mga orkidya. Ang hangin ay damapo sa katawan ng matanda, nagpapagalaw ng kanyang mga damit at ilang hibla ng kanyang buhok na damapo sa hangin. Ilang dilaw na dahon ng tahimik na lumutang patungo sa lambak bago ang matanda. Sa sandaling iyon, tinakpan ng mga dahon ang tanawin ng mga orkidya. Ang matandang lalaki ay nagbuntong hininga at itinaas ang kanyang ulo. Bigla siyang nagsimulang umubo ng malakas ng matagal bago siya kumalma. Tinitingnan niya ang mga dahon ng taglagas na may kakaibang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagnanais. Dumating na ang taglagas. Wala nang masyadong oras ang mga orkidya na ito. Malapit na silang malanta at mamatay. Pagkatapos ng isang taon, muling mamumulaklak sila, ngunit hindi na ako nandito upang saksihan silang muling mamulaklak. Ibinaba ng matanda ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang kamay. Tinitingnan niya ang kanyang kamay at nakita ang isang kakaibang marka na kahawig ng orkidya, na kumikislap ng mga alon ng liwanag. Sa mga nakaraang taon, natapos na ang 3 seal na ito. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa aking guro. Ma'am Erming, sabi ng matanda. Sa araw na ito ng susunod na taon. Saan ako magiging? Ayokong mag-reincarnate pa, gusto ko lang isara ang aking mga mata. Guro, darating ka ba? Inangat ng matanda ang kanyang ulo. Hindi lumingon ang matanda, nakaupo siya roon at mahapding sinabi, alam kong nandyan ka. Dinala ng hangin ng taglagas ang mga dahon patungo sa kalangitan at malayo sa lambak. Ngunit ang figure na dumating kasama ang hangin ay tumayo sa likod ng matanda at tumingin sa unahan. Hindi alam kung ang figure ba ay tinitingnan ng matanda o ang mga orkidya na malapit ng malanta, marahil pareho lang yun. Si Wang Lin ay nakatayo doon na nakaputi. Dahil dito, ang matanda ay nagbaba ng kanyang ulo at dahan-daang lumingon. Tinitingnan niya si Wang Lin na may magulong ekspresyon, kasunod ang kalungkutan at pagkatapos ay katahimikan. Ngunit may paggalang na nakatago sa kanyang mga mata.
Pagkatapos ng matagal na panahon, dahan-dahan siyang lumuhad at bumigkas. Disipulo Exiching ay bumabati kay guro. Tiningnan ni Wang Lin si Exiching at ang kanyang puso ay sumakit, parang nawalan ng lahat ng dugo. Nakita niya ang kalagayan ni Exiching ngayon. Si Exiching ay lumuhad at malumanay na nagsabi, ang ikatlong kaluluwa ng Seven-Colored Celestial Sovereign ay ako. Ngunit ako si Exiching, hindi siya. Bakit ikaw? Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla. Hindi siya gaanong nakipag-ugnayan kay Exiching, ngunit tulad ni 13, sila ay parehong mga disipulo niya. Guro. Tumingin si Exiching kay Wang Lin, at unti-unti niyang pinuno ng luha ang mga mata niya. Matapos magising ang bahagi ng mga alaala ng disipulo, pinili kong tumakas. Nakipaglaban ako, hindi ko matanggap. Pumunta ako dito upang tingnan ang mga orkidya at mag-isip tungkol sa aking buhay. Sa wakas, naintindihan ko na ako si Exiching. Hindi ako ang Seven-Colored Celestial Sovereign Sudao. Ngumiti si Exiching. Ang ikatlong kaluluwa ng Seven-Colored Celestial Sovereign ay may mga alaala ng kanyang buhay at ito'y mahalaga sa guro. Alam ko na ngayon ang unang kaluluwa, pangalawang kaluluwa, at ang apat na general ay lahat naghahanap sa akin. Bagamat ang apat na general ay mga alagad ng Seven-Colored Celestial Sovereign, sa mga taon ng pagdaan, nagbago na ang kanilang pananaw. Hinahanap nila ang ikatlong kaluluwa para sa kanilang sariling layunin. Hindi alintana kung sino sa kanila ang makahanap sa akin, hindi ko kayang iwasan ang tadhana ng paglalamon. Guro, ito ang tadhana ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Ito ang aking tadhana, hindi ko ito maiiwasan. Even entering the reincarnation cycle won't work, ang ikatlong kaluluwa ay nakatakas ng maraming taon, ngunit ngayon ay katapusan na, ang ikatlong kaluluwa ay may mga alaala lamang, walang divine sense, walang origin soul, walang mga spell. Bagamat malakas ang kaluluwa, wala itong kakayahang protektahan ang sarili. Imbis na malamon ng iba, mas pipiliin ko na ibigay ito kay guro. Ang sabi ni Exiching nang may matinding hinagpis. Tahimik na nag-isip si Wang Lin, at ang puso niya ay naramdaman ng matinding sakit. Bagamat siya ay nakatayo roon, tila pumasok siya sa isang lugar na sobrang lamig. Ang lamig ay pumasok sa kanyang mga buto at nagdulot ng sakit sa buong katawan. Kanina, sinabi niya kay Qing Shui na papatayin niya ang ikatlong kaluluwa upang maprotektahan si Qing Shui, ngunit ngayon paano niya ito gagawin? Hindi na ito pagtupad sa kanyang pangako kundi pagpatay sa sariling anak. Ang alaala ni Exiching ay pumasok sa isipan ni Wang Lin. Bagamat nakabaon na ito sa kanyang isipan, napakalinaw nito ngayon. Paano niya makakalimutan? Nag-aalala si Wang Lin sa mga relasyon. Guro, ang disipulo ay naghandog ng lahat. Kung hindi ako mamatay kapag ako ay natagpuan, magsasama-sama ang ibang kaluluwa at ang 7 piraso ay automatikong babalik. Bagamat nararamdaman ko na ang 5 sa 7 piraso ay ganap na hiwalay, ang natirang 2 ay babalik. Ramdam ko rin na ang 2 iyon ay napakahalaga kay guro. Kung hindi ako mamatay, hindi lalabas ang ikatlong kaluluwa. Kung hindi ako mamatay, sila ay mamamatay. Kung hindi ako mamatay, ang 3 kaluluwa ng Seven-Colored Celestial Sovereign ay magbabalik sa isa at mamamatay si guro. Tiningnan ni Exiching si Wang Lin, ang mga mata niya ay kumikislap. Sa mga taon na ito, matapos magising ang ikatlong kaluluwa, ginamit ko ang aking soul cultivation at nabuo ang 3 seal. Ang unang seal ay hindi nangangailangan ng panlabas na puwersa. Kapag ako ay namatay, hindi papasok ang ikatlong kaluluwa sa reincarnation at maaaring kunin ito ni guro. Sa oras na iyon, ang ikatlong kaluluwa ay ganap na Magi gising pagkatapos ng aking kamatayan. Bubuksan ito ang core ng cave world, pupunta roon, at bubuksan ang pintuan. Siguro ay makakalabas sa cave world. Ang natitirang 2 seal ay mga bagay na inihanda ko para kay guro. Pwedeng gamitin ang puwersa na papasok kapag binuksan ang pintuan at makakatulong ito kay guro upang pagsamahin ang mga seal na ito at ay seal ang unang at pangalawang kaluluwa. Pagkatapos, ang lahat ay magiging payapa. Habang nagsasalita si Exiching, nagsimula siyang umubo. Habang umubo, nagdugo siya at ang dugo ay tumalsik sa mga orkidya sa harap niya. Pumula ang mga bulaklak, isang nakakagulat na tanawin. Dahil dito, ang kanyang kaluluwa ay lubos ng napagod. Para sa mga 3 seal na ito, ibinigay niya ang lahat. Tinitingnan ni Wang Lin si Exiching at hindi makapagsalita. Pinakinggan niya si Exiching, at nang makita niyang umubo ng dugo si Exiching, lalo pang sumakit ang kanyang puso. Sa oras na iyon, bigla niyang itinanghal ang kanyang mga mata sa kalangitan. Ang kanyang ekspresyon ay galit at siya ay humiyaw. Ako, si Wang Lin, kinuha ko ang aking sariling tadhana mula sa tadhana ng langit at naging tagapamahala ng Heavenly Dao. Ngunit bakit hindi ko pa rin matukoy ang aking sariling tadhana? Bakit ako pinipilit harapin ang ganitong desisyon? Langit, maging ang langit ng cave world o ang langit ng immortal astral continent, nakikita mo ba ito?
Kung ang langit ay ganito kawalang malasakit, ako, si Wang Lin, ay magpapahayag na wawasakin ko ang langit sa aking buhay. Ang mga ugat sa mukha ni Wang Lin ay pumintig at siya ay nagmukhang baliw habang sumisigaw. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng isang makapangyarihang aura. Ang aurang ito ay tulad ng usok at mabilis na nagtipon upang bumuo ng isang ilusyonaryong espada. Ang espada na ito ay nagbigay ng nakakagulat na aura na kayang sirain ng langit. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Grand Empyrean Zuanluo ng malaki sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa Cave World. Tinutok niya ang tingin sa ilusyonaryong espada sa paligid ni Wang Lin na tanging siya lamang ang nakakakita at nagulat. Void Extinction Aura. Ito ang Void Extinction Aura. Ang mga salita ng batang ito ay maaaring magdulot ng Void Extinction Aura, siya. Habang tinitingnan ni Exiching si Wang Lin, nagsimulang tumulo ang mga luha. Lumuhad siya at nagbigay galang ng isang kawtaw. Ang aking kaluluwa ay malubhang nasugatan habang naghihintay kay Guro na dumating. Nag-atubili din ako, ngunit ngayon wala na akong pagsisisi. Wala nang dahilan para kumilos si Guro, malapit na akong mamatay. Ito na ang huling pagkakataon na tatawagan kita. Guro. Tumingin si Exiching sa mga orkidya sa harap niya at pumikit. Ang mga luha na malapit ng palm attack ay pinigilan at ipinakita niya ang isang ngiti bago siya huminga ng kanyang huling hininga. Siya'y pumanaw. Sa sandaling pumanaw siya, mga piraso ng kaluluwa ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ito ang ikatlong kaluluwa. Nagtataglay ito ng mga alaala ng walang katapusang mga reincarnations ng ikatlong kaluluwa, kabilang ang buhay ni Exiching. Dahil sa seal ni Exiching, hindi makakapasok ang ikatlong kaluluwa sa reincarnation. Ang mga alaala ay mabilis na naglaho, at kapag ito ay ganap na nawala, maglalaho si Exiching magpakailanman. Hindi ito ang huling pagkakataon. Si Wang Lin, punong-puno ng galit, biglang ibinaba ang kanyang ulo. Ang galit na ito ay para sa mundo. Lumakad siya pasulong at dumating sa tabi ni Exiching. Itinaas niya ang kamay at nahuli ang ikatlong kaluluwa. Sa sandaling nahawakan niya ang ikatlong kaluluwa, ito ay ganap na nagising. Ang planeta ay umugang ng malakas at ang kalangitan ay nag-ugong. Ang apat na malaking star systems ay nanginginig. Pati na rin ang Outer Realm ay nakaranas ng isang nakakagulat na pagbabago sa sandaling iyon. Kabanata 1750 bumukas ang yungib. Isang malakas na kalampag ang umalingaw sa buong ancient star system habang ang fog ay bumaha sa lahat ng direksyon. Ang fog ay gumagalaw na parang may mga malalakas na mabagsik na hayop sa loob nito. Bawat pulgada ng Outer Realm ay napuno ng fog. Isang malakas na presyon ang nagmula sa malalayong Inner Realm at bumalot sa buong Cave World. Sa ilalim ng presyong ito, nanginginig ang lahat ng mga cultivator ng ancient star system. Nawalan sila ng kakayahang mag-isip kung ano ang nangyayari. Ngunit ang ugong mula sa kalangitan ay parang katapusan ng mundo, nagdudulot ng malakas na presyon sa mga tao at nagbibigay ng nakakabasag dibdib na pakiramdam. Ganito rin ang nararamdaman ng mga mabagsik na hayop. Kahit gaano pa sila kalakas, nanginginig sila. Bagamat nawala na ang kanilang mga pamana, ang mga alaala na nakabaon sa kanilang mga kaluluwa ay unti-unting lumitaw. Ang mga alaala na ito ay takot sa kalangitan na iniwan ng kanilang mga ninuno. Dapat sana hindi ito mangyari, ngunit ngayon wala na silang magawa. Habang ang buong ancient star system ay nagbabago, lalong dumami ang fog. Hindi nagtagal, tinakpin nito ang lahat at sinakop ang buong star system. Ang fog ay dumating ng napakabilis, wala ng oras para mag-react. Sa mga oras na iyon, sa isang lugar sa ancient star system, ang star system ay yumanig at isang malaking bilang ng mga bato ay lumitaw mula sa wala. Ang mga ito ay parang mga bato at mabilis na naging slate. Ang hugis ng slate ay hindi regular, na parabang bahagi ito ng isang bagay na gumuho. Ito ay lumitaw mula sa kawalan at nabuo mula sa alikabok. Ang malaking slate na ito ay nagbigay ng isang sinaunang aura. Matapos mabuo, lumipad ito patungo sa Inner Realm. Sa sandaling iyon, sa Outer Realm, biglang binuksan ng Sovereign ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Mabilis siyang tumayo at humakbang pasulong. Lumitaw siya sa star system na puno ng fog. Tiningnan niya ang malayo, at ang takot ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Ang ikatlong kaluluwa ay nagising. Ang core ng Cave World ay muling binuksan. Ang mukha ng Sovereign ay mapotla, ngunit hindi siya nag-atubiling magmadali patungo sa Inner Realm. Kasabay nito, sa iba't ibang bahagi ng Outer Realm, ang mga natirang concubines, kabilang ang isa na nakatagpo ni Wang Lin sa Ancient Tomb, ay nagising mula sa kanilang cultivation. Tinitingnan nila ang mga bituin ng may iba't ibang ekspresyon. May kasiyahan, kalituhan, at takot. Ang core ng cave ay bumukas. Makalipas ang ilang sandali, lumipad ang mga concubines mula sa iba't ibang lugar ng Outer Realm patungo sa Inner Realm. Kasabay nito, sa Inner Realm, sa Brilliant Void, ang paligid ng planetang Suzaku ay yumanig.
Ang fog ay gumalaw at ang void sa labas ng planeta ay tahimik na napunit. Ang aura ng foreign battleground ay tumugas mula sa hiwa at mabilis na lumabas ang mga piraso. Nagtipon sila upang bumuo ng isa pang stone slate. Ang slate na ito ay parang isang maliit na kontinente, at lumipad ito patungong All Heaven matapos itong lumitaw. Hindi ito ang tanging lugar. Ang parehong slate ay nabuo din sa iba pang 3 star systems. Isang hindi mabilang na halaga ng mga slate ang dumating patungong All Heaven mula sa buong cave world. Habang lumilipad ang mga slate, nagbago ang ekspresyon ng Seven-Colored Dawist na naghahanap sa All Heaven. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang nakatitig siya ng matindi sa unahan, at isang matinding galit ang sumak sa kanyang puso. Ang ikatlong kaluluwa ay natagpuan. Ang core ng cave ay bumukas. Sino? Sino ang unang nakatagpo sa ikatlong kaluluwa? Ang Seven-Colored Dawist ay tila nababaliw habang tumatakbo pasulong. Kasama rin ang 4 na general na naruroon sa All Heaven. Ang malaking fog beast na nasa harapan nila ay umungol at nanginginig, hindi makagalaw. Ang kalampag ay umalingaw sa buong star system at biglang dumating ang fog. Ang aura ng pagbukas ng core ay bumalot sa bawat bahagi ng cave world. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng 4 na general. Halos hindi nila ito matanggap, akala nila sila ang pinakamabilis, ngunit nagulat sila nang malaman nilang may nakatagpo na sa ikatlong kaluluwa bago pa sila. Bumukas ang cave. Sino ang nakatagpo sa ikatlong kaluluwa? Baka ang Seven-Colored Dawist. Walang pag-aalinlangan na nagmadali ang 4 patungong pinagmumulan ng aura. May isa pang figure na mas mabilis kaysa sa kanila. Habang sila ay patuloy na sumusulong, dumaan ang figure sa harap nila. Ang figure ay si Old Ghost Zon. Ngayon, ang kanyang mukha ay malungkot at may nakatagong takot. Kung hindi niya matagpuan ang ikatlong kaluluwa bago ang Seven-Colored Dawist, ang naghihintay sa kanya ay isang masakit na pagsipsip at kamatayan. Sa kasamaang palad, ang cave world ay nasa kaguluhan, kaya kahit na ipinalaganap niya ang kanyang divine sense, hindi niya makita ng malayo. Maaaring si Wang Lin o ang Seven-Colored Dawist, hindi siya sigurado. Gayunpaman, dahil dito, ang takot niya ay naging mas malakas. Sa ilalim ng takot na ito, mabilis siyang nagmadali. Sa oras na ito, hindi na siya pwedeng umatras. Kahit na ang Seven-Colored Dawist ang nakatagpo sa ikatlong kaluluwa, lalaban siya habang ang Seven-Colored Dawist ay sinisipsip ang kaluluwa. Habang si Old Ghost Zon ay patuloy na sumusulong, isang malaking anino ang lumitaw sa harap niya. Ang malaking anino ay may suot na balabal na gawa sa fog na nagtakip sa kanilang mukha, tanging ang malungkot na mga mata ang makikita. Ang buhok nito ay dumadaloy at ang katawan nito ay malaki, sumasaklaw sa halos buong kalangitan. Ang figurang ito ay pumuligid kay Old Ghost Zon. Isa ito sa 3 kaluluwa, ang nagtataglay ng lahat ng pag-unawa sa Dao. Sa sandaling ito, ang cave world ay pumasok sa isang kaguluhan na hindi pa nakikita noon. Lahat ng buhay sa cave world ay nagsimulang magpanik. Kasabay nito, ang lakas na ito ay pumutok sa ancient celestial realm sa outer realm na tinatakan ni Wang Lin. Bagamat karamihan dito ay gumuho, may ilang natirang mga disipulo ng Seven Dao Sect na buhay pa. Nang mapunit ang seal, tumakbo sila palabas. Habang naguguluhan, agad silang nagmadali patungong All Heaven. Nandyan din ang babae na hindi pumunta sa celestial realm at nanatili sa isang planeta sa Summoned River. Ang babaeng ito ay si Zizia, at isa siya sa mga concubines. Matapos magmuni-muni, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglakad pasulong. Habang ang buong cave world ay nagbabago, ang mga malaking slate ay nagsimulang magmadali patungong All Heaven. Sa Brilliant Void, sa nakatagong planeta na 5 Elements, ang grupo ng mga cultivator na pinamumunuan ng matandang si Ma ay nag-atubiling sandali. Pagkatapos, huminga sila ng malalim at nagmadali patungong All Heaven. Sumunod si Yun Yifeng kay matandang Ma at tumingin patungong All Heaven. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Wang Lin, ang ating huling laban ay walang conclusion. Marahil makakahanap tayo ng tagumpay sa core ng cave. Ang cave world ay gumalaw ng malakas at ang fog ay gumalaw na parang dagat. Kung titingnan mula sa itaas, makikita mong ang buong cave world ay naging isang dagat ng fog, tanging ang All Heaven, kung saan naruroon si Wang Lin, ang malinaw. Ito ay naging isang nagniningning na liwanag sa dilim. Sa sandaling ito, sa Celestial Realm, si Qing Shui ay nakatayo sa labas ng kanyang bahay at tinitingnan ng maulap na kalangitan. Nararamdaman niya ang isang tawag sa kanyang isipan, at ang tawag na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding inis. Gayon din sa Celestial Realm, nagising si Sitonan mula sa kanyang cultivation. Malungkot siyang tumingin sa unahan, ngunit hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Sa mga oras na iyon, isang makapangyarihang tinig ang umalingaw sa isipan ni Sitonan at Qing Shui. Ang tinig na ito ay mula kay Dao Master Blue Dream. Pangako ko kay Wang Lin na tutulungan ko siya, ang kakaibang lugar na iyon ay bumukas, ngunit wala akong bloodline ng isang celestial, kaya hindi ako makapasok.
Kailangan kong hiramin ang inyong mga kaluluwa, pumapayag ba kayong dalawa? Ang fog ay damaloy mula sa lahat ng direksyon ng cave world at nagtipon sa kalangitan. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay nakatayo sa lambak sa planetang All Heaven. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit habang pinapanood ang kanyang disipulo na si Exit-Ching na tinawag siya ng teacher sa huling pagkakataon at namatay ng may ngiti. Galit siya dahil nilalaro siya ng kalangitan. Kung hindi ako igagalang ng kalangitan, sisirain ko ang kalangitan. Tinitingnan ni Wang Lin ang madilim na kalangitan habang hawak ang ikatlong kaluluwa. Sa sandaling lumitaw ang ikatlong kaluluwa, nakipag-ugnay siya rito. Alam niyang ang core ng cave ay nabuksan. Alam din niyang ang lahat ay nagmamadali patungo rito. Ang kanilang layunin ay ang ikatlong kaluluwa sa kanyang kamay. Ngunit sa oras na ito, ang ikatlong kaluluwa ay iba kay Wang Lin. Ang kaluluwang ito ay hindi na ang Seven-Colored Celestial Sovereign, ito ay ang kanyang disipulo na si Exit-Ching. Ito ay tiyak na hindi ang huling pagkakataon na tatawagan mo akong teacher, hindi ko ito papayagan. Isang malamlam na ningning ang kumislap sa kanyang mga mata habang tinatanaw ang kalangitan. Bigla siyang tumawa, at ang tawang iyon ay puno ng galit. Sa ilalim ng guro, magkakaroon ng araw na maaari mong muling buuin ang iyong kaluluwa at gisingin ang iyong mga alaala. Kapag magising ka, ikaw pa rin ay magiging disipulo ko. Pumikit si Wang Lin, at nang binuksan niya ulit ang kanyang mga mata, ang ikatlong kaluluwa ay nag-fuse sa kanyang katawan. Sa mismong sandaling iyon, ang madilim na kalangitan ay yumanig ng malakas. Ang fog sa kalangitan ay damaloy ng parang wala ng katapusan at naging masiksik. Nakita ni Wang Lin ang isang malaking slate na kasing laki ng kontinente na lumitaw sa kalangitan. Kasabay nito, ang pangalawang slate ay dumating mula sa isa pang direksyon sa dagat ng fog. Ang ikatlong talaan. Ang ikaapat na talaan. Ang ikalimang talaan.